Ang pinakamalakas na bayani ay ipinagkanulo ng sangkatauhan at muling nagkatawang tao bilang isang overpowered na Dark Lord. Si Leonas ay isa sa 3 bayani na itinalaga upang protektahan ang isang lungsod na inaatake ng mga dambuhala. Si Arakael ay nagsimulang mag-cast ng isang malakas na magic. Gayunpaman, nais niyang lipulin hindi lamang ang mga halimaw, kundi pati na rin ang mga mamamayan. Pagkatapos ay gagamitin ni Teres ang kanyang kapangyarihan para buhayin ang mga mamamayan. Ngunit may isa pang ideya si Leonas. Ayaw niyang makitang naghihirap ang mga mamamayan, kaya ginamit niya ang kanyang espada para putulin sa kalahati ang spell ni Arakael. Nataranta si Arakael, ngunit si Leonas, na 12 taong gulang pa noong panahong iyon, ay hindi nakakakita ng mga taong nalipol at binuhay muli. Pagkatapos ay tumalon siya at nagsimulang manghuli ng mga dambuhala ng isa-isa. Namamangha ang mga mamamayan habang hinihiwa niya ang mga dambuhala at nakipagbuno pa sa isa pa. Isang bagay na malinaw, nakita ng bawat mamamayan si Leonas bilang isang tunay na bayani at mahal siya. Gayunpaman, hindi nagustuhan ng dalawa pa si Leonas, lalo na si Arakael. At kaya naman, pagkaraan ng 4 na taon, si Leonas ay naatasang talunin ng isang halimaw na ginagabayan ng isang taga-nayon. Ang taga-nayon ay medyo masaya dahil sila ay tutulungan ni Leonas, na itinuturing na pinakadakilang eskrimador at ang bayani ng banal na espada. Pinuri ng taga-nayon ang mga kasanayan ni Leonas, na pinabayaan lamang ito, na binanggit ang kanyang trabaho ay talunin ang Panginoon ng demonyo. Dumating ang dalawa sa kinaroroonan ng halimaw, ngunit natarante si Leonas dahil walang laman ang lugar. Bumalik siya para tanungin ang taga-nayon kung nasaan ang halimaw. Gayunpaman, ang taga-nayon ay nawala. Napagtanto ni Leonas na isa itong bitag at sinubukan niyang abutin ang kanyang sandata. Gayunpaman, ang ilang gravity magic ay inihagis sa kanya upang pigilan siya. Nakikita niya ang 3 salamangkero sa paligid niya, at pagkatapos ay lumitaw din ang ilang mga sundalo. Mabilis na kumuha ang mga sundalo ng ilang kadena at pinigilan siya sa hangin. Hindi nagustuhan ng mga maharlika ng kaharian ng kapangyarihan o impluwensya ni Leonas, kaya nagpa siya silang lipulin siya. Mabilis na tumakbo ang mga kawal dala ang kanilang mga sibat at sinaksak sa dibdib si Leonas. Sinubukan niyang pigilan, pero sa huli, nawala lahat ng lakas niya. Ibinaba siya ng mga sundalo, nagkomento kung paano ginawa ang kanilang trabaho, at umalis. Makalipas ang ilang minuto, may babaeng sumulpot sa harapan niya. Alam niyang naririnig pa rin siya nito at tinanong siya kung ano ang nararamdaman niya matapos ipagkanulo ng mga taong iniligtas niya. Si Leonas ay may mga negatibong pag-iisip, gayunpaman hindi niya magalit ang sangkatauhan sa pagtataksil sa kanya. Tinanong niya kung ano ang iniisip nito tungkol sa mundong ito, ngunit hindi ito pinansin ni Leonas dahil malapit na siyang mamatay. Pagkatapos ay ipinahayag ng batang babae na nais niyang maghimagsik laban sa mundo. Nalilito si Leonas, ngunit ipinaliwanag niya na siya si Roselia, ang diyosa ng paghihimagsik. Hinawakan niya ang kanyang kamay, na nangangakong bubuhayin siya hindi bilang isang bayani, ngunit bilang bagong Dark Lord na magliligtas sa mundo. Simula noon, dahan-daang naging undead si Leonas. Ilang taon siyang nakipaglaban sa mga digmaan bilang isang panginoon ng demonyo hanggang sa isang araw ay bumalik siya sa kanyang kastilyo at muling nakilala si Roselia. At binibigyan niya siya ng mga samsam sa digmaan. Sinabi niya sa kanya na kumapit sa kanila ng ilang sandali at pinuri siya sa pagiging napakalakas. Sinabi niya sa kanya na nagkaroon siya ng bagong marangal na kaibigan na nagngangalang Black Cause at ang kanyang mga tao ay dadalhin sa kaharian ng Leonas upang maprotektahan. Inihandog din ni Roselia sa kanya ang kanyang lumang banal na espada bilang regalo para sa kanyang tagumpay. Sinabi niya sa kanya na ang Holy Sword ay hindi na angkop sa kanya at pinalitan ito ng isang Demon Sword. Sinabi niya sa kanya na hindi siya maaaring gumuhit ng espada maliban kung tatawagin ito ang kanyang katotohanang tanong. Ngunit makalipas ang ilang taon, nagpa siya ang 6 na bayani na makipagdigma laban kay Leonas, na nag-assume sa kanyang buong hitsura bilang Dark Lord. Ang hukbo ng mga kalansay ng Demon Lord ay sumugod sa larangan ng digmaan upang harapin ang mga bayani. Ngunit ang mga bayani ay biniyayaan ng makadiyos na kapangyarihan at ngayon ay may mga anyong anghel. Ang Demon Lord Leonas ay nakaupo sa kanyang silid na pinapanood ang lahat mula sa kanyang bola. Lahat ng kanyang mga kuta ay natalo at ito na ang kanilang huling linya ng depensa. Pinapalakpak ng mga kalansay ang ilang sundalo ng tao, ngunit may kapangyarihan ang isa sa mga bayani para buhayin silang muli.
Biglang lumitaw ang isang malaking puno na parang nilalang, na ikinagalit ng Demon Lord dahil kinikilala niya ito bilang Archsage Hero na huminto sa pagiging tao para makakuha ng higit na kapangyarihan. Bumangon si Leonas at tinawag ang kanyang mga tauhan para sumama sa laban. Ngunit pinigilan siya ng kanyang kasamang Fenrir at tapat na general, ipinaalala kay Leonas na nangako siya sa Diyosa ng paghihimagsik. Ipinagkatiwala niya sa kanya ang isang bagay noong siya ay tao pa. Kaya nagpa siya si Leonas na tanggapin ang pagkatalo. Ibinaba niya ang kanyang tungkod at naglakad patungo sa isang pinto habang ang kanyang kastilyo ay nawasak. Bago pumasok, nangako siya na muli siyang babangon pagkalipas ng 1,000 taon at babawiin ang kanyang trono. Kaya tinatakan niya ang sarili niyang kaluluwa sa Grand Mausoleum. Makalipas ang 1,000 taon, nakita natin ang 2 batang babae na naggalugad sa mga guho ng kastilyo ni Leonas. Si Celia at Regina ay nasa isang misyon upang subaybayan ang mga guho dahil mayroon silang mga ulat na ang ilang mga halimaw na tinatawag na voids ay gumagawa ng kanilang mga pugad doon. Naglalakad sila sa isang koridor at nakarating sa isang malaking pinto. Kinilala ito ni Celia bilang mausoleum ng hari kung saan nagpa siya ang mga hari ng Demon Lord na magpahinga, naghihintay sa kanilang mga huling araw. Pagkatapos ay napansin ni Celia ang ilang mga nakasulat sa pinto at hinawakan ito. Biglang nag-activate ang pinto at bumukas. Kinuha niya ang kanyang baril at pumasok sa loob kung saan nakita niya ang isang malaking kristal. Pagkatapos ay napagtanto niyang may tao sa loob at nagpas siyang tulungan siya. Nakita natin si Leonas sa isang tigang na lugar. Nakita niya si Roselia, ang Diyos na minsan niyang pinangako. Sinabi niya na sa wakas ay natagpuan na niya ito at tumugon siya na mahigit 1,000 taon na ang nakalipas mula nang magkakilala sila. Ipinaliwanag ni Leonas na wala siyang magagawa laban sa mga kapangyarihan ng Diyos na ibinigay sa mga bayani, kaya nagpa siya siyang itatak ang kanyang kaluluwa upang tuparin ang kanyang pangako sa kanya. Sumagot siya na masaya siya na naaalala pa rin niya ito at lumalayo sa hangin. Sinubukan siyang pigilan ni Leonas, ngunit sinabi niya na umaasa siyang muli siyang makilala. Samantala, sinusubukan ni Celia na barilin ang kristal upang iligtas si Leonas, kung sino ang nasa loob. Nagrereklamo siya tungkol sa ingay at nagtataka kung ito ay 1,000 taon na. Hinulaan niya na matagumpay ang reincarnation ritual. Pagkatapos ay napansin ni Leonas si Celia na sinusubukang barilin ang kristal. Napagtanto niyang tao siya at iniisip niyang sinusubukan niyang pagnakawan ang kanyang libingan. Kaya nagpa siya siyang ipakita sa kanya ang kapangyarihan ng reincarnated Demon Lord. Ginagamit niya ang kanyang mahika para basagin ang kristal at itumba ito. Pagkatapos ay nagpa siya siyang tapusin siya sa pamamagitan ng pagsisikap na pagnakawan ang kanyang libingan. Ngunit huminto siya nang tanungin niya kung bakit ang isang bata ay nakalock sa loob ng kristal. Tumingin siya sa kanyang refleksyon at laking gulat niya nang makita ang kanyang bagong anyo. Sa palagay niya ay nabigo ang reincarnation spell, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit dahil ginamit niya ang A-spell para muling itayo ang kanyang katawan sa dating anyo. Inaasahan niyang nasa kanyang Demon Lord na anyo, ngunit siya ay nasa kanyang anyo ng tao noong siya ay bayani pa. Tinanong siya ng batang babae kung bakit siya tinatakan sa loob ng kristal at tinitingnan siya upang matiyak na hindi siya nasaktan. Pagkatapos ay bigla siyang niyakap, sinasabi sa kanya na nandyan si ate para protektahan siya. Siya sa una ay naiinis, ngunit sa huli ay nawalan ng malay. Maya-maya ay nagising siya at binigyan siya nito ng cookies. Sa tingin niya ay masama na ang katawan niya ngayon dahil nahimatay siya sa isang bagay na walang kwenta gaya ng gutom, buti na lang naligtas siya ni Celia. Pagkatapos ay tinanong niya kung ayos lang siya, ipinakilala ang kanyang sarili bilang isang 15 taong gulang na estudyante mula sa Holy Swordsman Rearing Institute at tinanong ang kanyang pangalan. Ipinakilala ni Leonas ang kanyang sarili at naisip niyang magagamit niya ito upang makakuha ng impormasyon tungkol sa kasalukuyang mundo. Paminsan-minsan ay inuulit niya ang kanyang pangalan at tinatawag itong cute. Naiinis siya dahil ang pangalan niya noon ay gulo at takot, ngunit ngayon ay tinatawag itong cute ng isang random na babae. Pagkatapos ay napagtanto niya na ang kanyang record bilang Demon Lord ay tinanggal sa kasaysayan. Tinanong niya ang kanyang edad at sumagot siya na siya ay 10. Pagkatapos ay tinanong niya kung naaalala niya ang mga void monsters na nag-alis sa kanya. Pero naguguluhan siya. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang mga voids ay mga kaaway mula sa ibang mundo at na siya at ang kanyang mga kasamahan sa paaralan ay mga kabalyero na humahawak ng mga espada upang labanan sila. Si Leonas sa una ay nalilito dahil 1,000 taon na ang nakalilipas, ang mga kaaway ng mundo ay mga taong katulad niya, Demon Lord at ang Goddess of Rebellion.
Napagtanto niya na nagkataon lang na natagpuan siya nito, ngunit sinabi niya na ang pinto ay selyado hanggang sa mahawakan niya ito. Tinanong niya siya kung anong taon na. Sinabi niya na sila ay nasa taong 64, na ikinalilito niya. Bigla silang nakarinig ng isang malaking pagsabog. Agad na hinawakan ni Celia si Leonas, na nagsasabing paprotektahan niya ito. Isang ogre void ang dumaan sa pinto at sinubukan ni Celia na barilin ito. Naiinis siyang lahat ay sinisira nila ang kanyang engranding mausoleum at nagpas siyang gamitin ang kanyang mahika para pigilan ito, para lang matapilok at madapa sa kanyang mukha. Sinabi niya sa kanya na umatras at binaril ang void, ngunit kinikiliti lamang siya nito. Biglang, sinira ng laser beam ang braso ng void at binaril ang katawan nito pababa. Ito ay si Regina at ang kanyang malaking kanyon. Ang void ay bumangon at binago ni Regina ang kanyang anyo ng kanyon upang barilin ito sa dibdib. Sa kabila ng pagtataka nang makita si Leonas, sinabihan lang ni Regina si Celia na umalis at tumakas habang hawak niya ang void. Tumakas ang dalawa, at sa tingin ni Leonas ay walang nangyari ayon sa kanyang plano. Nabigo ang kanyang reincarnation spell at bumalik siya sa kanyang anyo ng tao bago siya naging Demon Lord. Ang kanyang engranding mausoleum ay pinamumugaran na ngayon ng mga dayuhan na sumisira sa lahat. Gusto niyang harapin ang mga ito, ngunit hindi niya magawa dahil naroon ang mga babae, at kung ipakita niya ang kanyang kapangyarihan, hindi niya magagamit si Celia upang makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa mundo. Pagkatapos ay sinabi ni Celia na malapit na silang maabot ang ibabaw, ngunit isang kristal ang biglang gumuho sa lupa at naging wyvern void. Hindi ito katulad ng mga wyvern na nakasanayan niya. Sinabihan ni Celia si Leonas na tumakas habang makikitungo siya sa halimaw. Ang kanyang baril pagkatapos ay naging isang espada at naghahanda siyang harapin ito, ngunit binaliwala lang ito ni Leonas at nagsimulang mag-spell para sirain ang halimaw. Si Celia, sa ilang kadahilanan ay itinulak si Leonas palayo, sinabihan siyang tumakbo, at nahiwa sa bituka. Siya ay nakahiga sa sahig sa isang pool ng kanyang dugo at si Leonas ay nagtataka kung bakit niya ito ginawa. Sinabi niya ang kanyang mga huling salita, na sinasabi sa kanya na tumakbo at tumakas kasama si Regina, ngunit si Leonas ay lumapit sa kanya. Lumapit ang wyvern at lumitaw ang pangalawang void. Humingi siya ng paumanhin sa hindi niya pagprotekta sa kanya at ipinikit ang kanyang mga mata. Hinawakan ni Leonas ang kanyang kamay hanggang sa kanyang huling hininga, ngunit sa tingin niya ay tanga siya. Itinatago lamang niya ito upang makakuha ng karagdagang impormasyon, ngunit nagpa siya itong isakripisyo ang sarili upang protektahan siya. Sa katunayan, maaari niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan upang madaling harangin ang mahinang pag-atake ng wyvern. Gusto niya ng karagdagang impormasyon, ngunit sa tingin niya ay wala na itong halaga sa kanya. Gayunpaman, ipinaalala niya sa kanya si Roselia nang protektahan niya ito. Mas maraming voids ang lumitaw at sinubukang atakihin siya, ngunit ang kanyang magic barrier ay namamahala upang harangan ang lahat ng ito. Iniisip niya na nakakainis ang kanyang anyo bilang tao dahil nabawi niya ang kanyang emosyon. Ang voids ay patuloy na nagpapalabas ng mga pag-atake na lahat ay napigilan. Pagkatapos ay tumalikod siya at tinawag ang kanyang tungkod. Sinabi niya sa voids na lumaki siya sa katapangan ni Celia at nagpa siya na parusahan ang voids para sa pag-istorbo sa kanyang kastilyo. Nagcast siya ng level 8 gravity spell, na nagwasak ng void sa pressure. Ang isa pang void ay sumusubok na umatake, ngunit hinaharangan lang niya ito gamit ang kanyang harang at binago ito upang umatake gamit ang mga spike. Ang huling void ay nagsimulang lumipad palayo upang makatakas, ngunit tumalon lang siya at nagpalabas ng isa pang level 8 na fire spell upang iprito ito. Gayunpaman, may isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang mga buto ng void ay nanatili pagkatapos gamitin ang spell, isang bagay na hindi kailanman nangyari, kahit na laban sa mga dragon. Sa tingin niya ito ay dahil ang kanyang kasalukuyang mga antas ng mana ay isang ikatlong bahagi ng dati. Pagkatapos ay napansin niya si Celia na halos patay na. Karaniwang wala siyang pakialam sa buhay ng tao dahil siya ang Demon Lord, ngunit kinikilala pa rin niya ito dahil sinubukan nitong protektahan siya. Hindi siya maaaring gumamit ng mga banal na spell upang pagalingin siya, ngunit maaari niyang gamitin ang lahat ng spells na may kaugnayan sa kamatayan. Kaya't nagpa siya siyang gamitin ang kanyang kapangyarihan para ibigay ang kanyang buhay. Gumagamit siya ng spell na nagpapanumbalik ng lahat ng nawala niyang dugo sa kanyang katawan, na nagpapagaling sa kanyang mga sugat. Samantala, nagawa ni Regina na tapusin ang Ogre Void at sinubukang kontakin si Celia, na wala pa ring malay. Narinig ito ni Leonas at nakitang kahanga-hanga na ang teknolohiya ng sangkatauhan ay nagawang umunlad ng ganoon kalaki.
Sa wakas ay nagising si Celia at agad siyang niyakap, nakahinga ng maluwag na ligtas na siya. Pagkatapos ay sinusuri niya ang kanyang mga sugat at hindi niya alam kung paano siya ganap na gumaling. Naguguluhan siya dahil sigurado siyang namatay na siya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Leonas na ginamit niya ang kanyang banal na salamangka upang pagalingin ang kanyang likod, ngunit hindi niya alam kung ano ang mahika. Pagkatapos ay napagtanto niya na sina Celia at Regina ay hindi gumamit ng mga spell upang labanan ang mga void, ngunit ginamit nila ang kanilang mga armas, na ginawa mula sa advanced magic. Napagtanto niya na sa kasalukuyang panahon, ang mga tao ay hindi maaaring gumamit ng mahika. Nalilito pa rin, tinanong ni Celia kung ginamit niya ang kapangyarihan ng isang banal na espada, ngunit hindi niya maintindihan. Ipinaliwanag niya na ang ilang banal na espada ay may mga kapangyarihang magpagaling sa Excalibur Academy. Naniniwala siyang magagamit niya ang kapangyarihang iyon at naniniwala siyang iyon ang dahilan kung bakit siya dinukot ng mga void. Pagkatapos ay nagbibigay siya ng buong paliwanag kung ano ang Holy Swords. Sa madaling salita, ang kanilang mga kapangyarihan ay nagigising ng sangkatauhan upang labanan ang mga void 60 taon na ang nakalilipas. Halos natalo ang sangkatauhan sa digmaan laban sa voids, ngunit ginising ng mga bata ang kapangyarihan ng banal na espada upang manipulahin ang apoy, hangin at iba pa. Napagtanto niya na ang kapangyarihang ito ay iba sa ginagamit niya, kaya nagpasya siyang itago ito sa lahat. Dumating si Regina at tinanong ng mga babae kung ano ang nangyari sa void. Nagsinungaling si Leonas, sinabing nawala ito habang nanginginig siya sa takot. Pagkatapos ay nagpasya silang umalis sa mga guho at tinanong ni Celia si Leonas na sumama sa kanyang bisikleta, na nagpalito sa kanya. Sumama siya sa kanya at nagmaneho sila pabalik sa academy habang patuloy na tinutokso ni Regina si Leonas. Pagkatapos ng mahabang biyahe, sa wakas ay natanaw na ni Leonas ang lungsod at napagtanto niya na ito ang ikapitong assault garden. Tinanong ni Regina si Leonas kung ito ang unang pagkakataon niyang makakita ng assault garden. Tumugon siya ng oo, inilalarawan ito bilang hindi kapanipaniwala. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang lungsod ay nakadock doon ngayon, ngunit ang lungsod ay karaniwang gumagalaw dahil ginagamit ito sa mga frontline upang salakayin ang mga void colonies. Ipinaliwanag niya na ang lungsod ay maaaring gumawa ng kapangyarihan at pagkain at maaari ring tumawid sa karagatan. Naguguluhan si Leonas, hindi alam kung paano maaaring makakagalaw ang isang bagay na ganito kalaki. Nagpasya siya na kailangan niyang suriin ang mga puwersa ng tao bago siya magsimula sa kanyang paghahanda upang ibalik ang kanyang hukbo ng Dark Lord. Matapos makapasok sa lungsod, ipinaliwanag ni Celia na ang mga taong maaaring gumamit ng kapangyarihan ng isang banal na espada ay dapat mag-enroll sa Excalibur Academy. Hindi sila pinipilit na direktang labanan ang voids, ngunit dapat nilang itama ang pagtutulungan sa panahon ng digmaan. Iniisip ni Leonas na isa itong pagkakataon para matuto patungkol sa Holy Swords. Pagkatapos ay sinabi ng mga babae na magkikita sila kapag natapos na niya ang kanyang inspection. Pagkaalis nila, pumasok si Leonas sa banyo at tinawag niya ang dalawang pangalan, Black Cass at Sherry, na lumilitaw mula sa kanyang anino. Si Sherry ang kanyang personal na kasambahay, habang si Black Cass ang kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan, ang prinsipe ng Realm of Shadows. Sinabi ni Leonas na matagal na silang huling nagkita, ngunit tinanong siya ni Black Cass tungkol sa kanyang bagong anyo. Sinimula ni Leonas na pahiran si Black Cass, na nagpapaliwanag na dahil sa isang pagkakamali, napunta siya sa kanyang orihinal na katawan ng tao. Binanggit ni Black Cass na ito ang kanyang unang pagkakataon na makita ang anyo ng bayani ni Leonas. Sa wakas ay nagsalita si Sherry at ipinahayag na nakita niyang kaibig-ibig ang bagong anyo ni Leonas. Nagalit siya at nagtatanong kung niloloko siya nito. Nagsimulang magpanik ang cute na babae, ngunit pinabayaan ito ni Leonas, binanggit na tinawag niya sila dahil kailangan niya ng pabor. Hiniling niya sa kanila na siyasatin ang lungsod, ipinapaliwanag na ito ay isang ganap na naiibang hinaharap kung ihahambing sa naisip niya. Ipinaliwanag niya na ang mga tao ay hindi na gumagamit ng mahika, ngunit mayroon silang kakaibang kapangyarihan. Binanggit ni Black Cass na nakakaamoy siya ng ibang klase ng kapangyarihan. Pagkatapos ay sinabi ni Leonas na ang kanyang layunin ay mabawi ang kanyang hukbo ng Dark Lord, ngunit kailangan muna nilang malaman ang lahat ng kanilang makakaya. Bumalik ang dalawa sa kanyang anino at sinimulan ang kanilang investigasyon. Pagkatapos ay dumaan siya sa proseso ng inspection kung saan siya ay sinabuyan ng kung ano. Ang ilang mga makina ay nagsimulang mag-analyze sa kanyang data at siya ay patuloy na lumakad pasulong.
Pagkatapos ng inspection, binigyan siya ng pansamantalang ID card. Lumitaw si Celia at inagaw sa kanya ang card para kunan ito ng litrato. Medyo nalilito siya dito, ngunit ipinaliwanag niya na pinatutunayan nito ang kanyang pagkakakilanlan sa lungsod. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na oras na upang bisitahin ang akademya at sinabihan siyang sumakay sa kanyang bisikleta. Dinala siya ni Celia sa isang maliit na paglilibot sa paligid ng lungsod, na ipinakita sa kanya ang malaking commercial district, na ikinagulat ni Leonas. Binanggit niya na tila mapayapa ang lahat sa lungsod, na nag-udyok ng paliwanag mula kay Celia. Sinabi niya na ang 7th Assault Garden ay hindi kailanman sumailalim sa isang void invasion dahil ito ang pinakabagong lungsod, ngunit kasalukuyan silang gumagawa ng bago. Ibinunyag din niya na ang mga banal na swordsman ay nakadeploy sa mga frontline upang lumaban, ngunit ang lungsod ay ligtas. Gayunpaman, medyo humanga si Leonas sa dami ng malalaking gusali sa paligid at tinanong kung bahagi ito ng akademya. Kinumpirma ni Celia na nagsimulang ipaliwanag ang mga gusali at kung para saan ang mga ito. Ang pinaka-nauugnay ay ang mga dining hall, ang training grounds, at ang dance hall. Medyo nalilito si Leonas, hindi niya maintindihan kung bakit may dance hall sila. Ipinaliwanag ni Celia na kailangan ito upang maipakita ang kanyang banal na espada dahil kailangan maging kalmado ang kanyang puso at espiritu. Ipinakita niya sa kanya ang dormitoryo ng mga babae, ngunit pinigilan sila ni Muscle. Napansin ni Leonas na sinusubukang iwasan siya ni Celia, ngunit sinubukan silang pigilan ng lalaki. Tinanong niya siya kung sino si Leonas, ngunit sinabi lang niya na walang kinalaman si Muscle dito. Sinimulan ng lalaki ang panlilibak kay Celia. Natatawa siya at sinabi na ang pleton ni Celia ay tumatanggap na ng mga bata dahil lahat sila ay mga kabiguan. Sinabi ni Celia na si Leonas ay isang sertipikadong banal na eskrimador, ngunit sinabihan siya ng lalaki na huminto sa pagbibiro. Sa kabilang banda, iniisip ni Leonas na ang taong ito ay biniyayaan ng kamangmangan. Alam niyang hindi siya nakakapinsala dahil mukha siyang bata, kaya nagpasya siyang huwag parusahan ang taong ito para maiwasan ang anumang atensyon. Pagkatapos ay sinabi ni Muscle kay Celia na ihinto ang pagsisikap na maging isang gumagamit ng Holy Sword at sumali sa kanyang pleton. Sinasabi niya na sila ang mga nangungunang ranggo at kung sasali siya, papayagan siyang manatili sa akademya. Tumisi siya habang tinatawag siyang isang nabigo While na calling hindi her a makapagpakita ng failure banal who na cannot espada sa kabila ng manifest the pagkakaroon holy ng dugo sword ng mga banal despite na mandirigma. carrying the blood of holy Ibinaba ni Celia ang swordsmen. kanyang ulo, Celia tinanggap ang lowers her realidad, head, ngunit medyo accepting nalilito si reality, Leonas na but hindi niya Leonas is maipakita ang pretty isang banal na confused espada. that she cannot Naalala niya manifest the tuloy na holy hindi niya sword. magagamit ang kapangyarihang iyon sa mga guho ng silid at iyon ang dahilan kung bakit siya tinamaan nito para protektahan siya. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang ginagawa niya sa isang paaralan para sa mga banal na eskrimador. Ipinakita ni Muscle ang kanyang tunay na pagkatao. Sinabi niya sa kanya na pumunta sa kanyang pleton at maging laruan niya tulad ng ibang mga babae. Sa ganitong paraan maiiwasan niya ang pagpunta sa mga mapanganib na misyon. Iniisip ni Leonas na ang lalaki ay gumagamit ng ilang mind control magic sa mga babae, ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na iyon ay dapat na ang kapangyarihan ng banal na espada ni Muscle. Tumanggi si Celia, na ikinagalit ng lalaki. Pagkatapos ay sinubukan niyang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay kasama si Leonas, ngunit ang lalaki ay sumuko sa kanyang emosyon at nagsimulang humawak sa kanyang buhok. Sinabi ni Leonas kay Muscle na huminto, ngunit ang lalaki ay nalilito lamang. Pagkatapos ay naglabas si Leonas ng isang spell at nagsimulang manginig ang katawan ni Muscle sa takot, hindi alam kung ano ang nangyayari. Napaluhod siya sa sakit at nilapitan siya ni Leonas. Lumapit si Leonas sa tainga ni Muscle at sinabihan siya ng ilang salita. Sinabi niya na si Celia ay kanyang babae at walang karapatan si Muscle na hawakan siya. Huminto si Leonas sa paggamit ng kanyang mahika, na nagbibigay kay Muscle ng pagkakataon na buhayin ang kanyang banal na espada. Gayunpaman, dumating ang isa pang estudyante at sinabing ang paggamit ng kapangyarihan ng banal na espada ng walang pahintulot ay labag sa mga patakaran ng akademya. Mas malala pa ang sitwasyon dahil nasa sektor siya ng girls' dorm. Nagsimulang maglakad palayo si Muscle bago mabasa ang kanyang pantalon. Pagkatapos ay iniisip ni Leonas sa kanyang sarili na hindi siya makapaniwala na siya ay nagtrabaho dahil sa isang hangal na langaw. Pero hindi niya ito pinagsisisihan. Itinuturing niya ang kanyang sarili na higit sa pagpapatawad sa lahat ng Dark Lord. Pero isa si Celia sa mga kampon niya. Samantala, tuwang-tuwa si Celia at nagpapasalamat sa dalaga sa pagtulong sa kanila.
Ang babae ay si Elfine at binanggit na tila si Muscle ay nakatingin kay Celia. Pagkatapos ay tinanong niya kung si Leonas ang batang iniligtas niya sa mga guho, at may napansin si Leonas. Ang mga kaibigan ni Celia ay puno ng malalaking plot. Ipinaliwanag ni Elfine na siya ang operator ng pluton ni Celia, kaya napagtanto ni Leonas na palagi silang may komunikasyon. Nagpakilala si Leonas at tinanggap siya ni Elfine sa akademya. Pagkatapos ay ibinigay niya sa kanya ang kanyang uniforme at tinanong si Celia kung irehistro nila ang kanyang banal na espada. Sinabi ni Celia na kailangan munang maligo ni Leonas at tinanong kung pupunta si Elfine sa dormitoryo. Ipinaliwanag ni Elfine na kailangan muna niyang isumite ang void investigation data sa mga Knight, na binanggit na mayroong something sa ilalim ng karagatan. Na-curious si Leonas tungkol dito, ngunit hindi ito pinapansin sa ngayon. Ngunit huminto si Elfine sa pagpapaliwanag ng sitwasyon dahil nagsisimula ng makaramdam ng pagkahilo si Celia. Napagtanto ni Leonas na malapit na ang oras at tumungo sila sa dormitoryo ng kanyang koponan. Ipinaliwanag ni Celia na ang mga nakatalagang dorm ay batay sa mga grado ng pluton. Ipinaliwanag niya na ang bawat pluton ay may 5 o 6 na miyembro at tinatrato sila ng akademya sa isang merit system. Mayroong mga paligsahan, mga laban sa pagsasanay, at mga eksaminasyon upang mapagpasyahan ang mga hanay ng bawat pluton. Ipinaliwanag niya na ang dorm ng kanyang team ay may air conditioning, bagong kagamitan sa pagsasanay, jet bath, at sauna. Iniisip ni Leonas na ang jet bath ay isang sandata, ngunit sinabi niya sa kanya na pumasok. Pagkatapos ay tinanong niya kung okay lang ba sa kanya na pumasok sa isang girls' dorm, ngunit sinabi niya na siya ay masyadong maliit kaya wala silang pakialam. Siya ay nagsimulang gumawa ng kanyang sarili sa bahay, at si Leonas ay nalilito dahil siya ay walang pakiramdam ng kahihiyan. Sinabihan niya itong maligo at sinunod niya ang utos nito. Bigla ding pumasok si Celia. Wala siyang tunay na kahihiyan sa mga lalaki. Pagkatapos ay nagsisimula siyang humina at bumagsak. Hinawakan ni Leonas ang kanyang spell mark na nakalagay sa kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay biglang naging pulang-pula at ang kanyang mga pangil ay lumaki. Sinusubukan niyang abutin siya gamit ang kanyang kamay at hinila siya nito palapit sa kanya. Nang bumangon, kumagat siya sa kanyang leeg at nagsimulang gumaan ang pakiramdam. Naguguluhan siya kung bakit niya ito kinagat, ngunit nagpa siya itong sabihin sa kanya ang totoo. Kinailangan niyang gamitin ang kanyang mahika para maging pinakamalakas niyang Alipors, isang vampire queen. Siya ay nalilito, ngunit ipinaliwanag niya na sa katotohanan, siya ay patay na. Maya-maya, nagising si Celia sa kanyang kama na nalilito, naguguluhan sa nangyari. Ipinaliwanag ni Leonas na siya ay bumagsak dahil sa kakulangan ng mana at kailangan niyang bigyan siya ng ilan sa kanya. Hindi niya maintindihan kung ano ang sinusubukan nitong sabihin at nagtanong tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Leonas. Sinasabi lang niya na siya ay isang sinaunang mangkukulam na nabuhay muli mula sa kristal at gumagamit siya ng mga kapangyarihan na nakalimutan na. Ibinahagi rin niya na ang kanyang mahika ay tanging kontrolin lamang ang kamatayan at hindi talaga niya kayang pagalingin o buhayin siya. Inihayag ni Leonas na gumamit siya ng level 10 spell na pinangalanang Create Elder Undeath. Upang maging patas, hindi siya siguradong gagana ang spell, gayunpaman, bumalik siya bilang pinakamalakas sa lahat ng undead minions, ang Vampire Queen. Nag-aalala siya tungkol sa pagiging isang vampira, ngunit ipinaliwanag ni Leonas na kulang siya ng mana, kaya kinailangan niyang uminom ng kaunting dugo nito dahil sa kanyang mga vampiric impulses. Naniniwala siya sa kanyang kwento at humihingi siya ng paumanhin dahil hindi siya nailigtas ng maayos. Tinanong niya kung maaari niyang ibahagi ang kanyang kwento at pumayag si Leonas na makinig. Sinabi niya sa kanya kung ano ang nangyari 6 na taon na ang nakalilipas, kung paano nawala ang kanyang lungsod upang maiwasan ang pag-atake kasama ang kanyang mga magulang. Sinabi niya na ang kanyang mga magulang ay parehong gumagamit ng Holy Sword na sinubukan ang kanilang makakaya upang protektahan ang lungsod. Gayunpaman, nalulungkot siya dahil kinailangan niyang nasa isang kanlungan kasama si Regina. Simula noon, nagsasanay na siyang gisingin ang Holy Sword at labanan ang Voids. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung maaari pa rin siyang magpakita ng isang banal na espada, ngunit hindi niya alam ang tungkol dito. Sinasabi lang niya sa kanya na mas malakas na siya ngayon dahil sa pagiging vampire queen niya. Medyo nag-aalala pa rin siya, pero nag-iba ang mood ng magingay ang tiyan ni Leonas. Tinawanan niya ito at binanggit na mas maraming oras na ang ginugol niya sa kwarto ng isang babae kung ikukumpara sa pagkain.
Tumungo sila sa cafeteria kung saan tinanong niya kung maaari pa ba siyang kumain ng normal na pagkain dahil isa na siyang vampira. Sumagot si Leonas na kaya niya dahil siya ay isang mataas na ranggo. Mababawi niya ang mana mula sa pagkain, ngunit tumatagal ito ng masyadong maraming oras kaya hindi ito ang pinakamabisang paraan para mabawi ang kanyang lakas. Narinig nila ang isang batang babae na nakikipag-usap sa dalawang lalaki sa background. Nagreklamo ang mga lalaki na hindi siya nakasuot ng uniforme ng paaralan at sinusubukang samantalahin ang sitwasyon. Nang mahawakan siya ng isa sa kanila, mabilis niyang ibinagsak ang mga ito gamit ang kanyang kahoy na espada. Pagkatapos ay sinabihan sila ng batang babae, na nagsasabi na siya ay may pahintulot na magbihis ng ganoon at ang mga lalaki ay nagsimulang tumakbo. Mabilis na tumakbo si Celia sa dalaga at tinawag itong Sakuya. Tinanong niya kung ano ang nangyari at ipinaliwanag ni Sakuya ang lahat. Dapat sana'y nasa isang tactical na pagsasanay siya, pero umalis pa rin si Sakuya dahil boring ito at nagpasya siyang sumugal hanggang nahuli siya ng dalawang lalaking iyon. Pagkatapos ay tumutok siya kay Leonas, ipinaliwanag na nabanggit na siya ni Elfine. Pinapanatili ni Celia ang kanyang bersyon, na nagsasabi na siya ay dinukot ng voids at iniligtas niya siya. Pagkatapos ay nagpakilala si Sakuya at nakipagkamay. Mabilis niyang napansin na siya ay isang taong nagtalaga ng kanyang buong buhay sa espada at nagtataka kung gaano siya nagsanay. Pagkatapos ay ibinunyag ni Celia na si Sakuya ang vanguard attacker ng kanyang pluton at nagbabayad para sa tanghalian ng lahat. Habang kumakain, tinanong ni Leonas si Sakuya kung bakit ganoon ang suot niya. Ipinaliwanag ni Sakuya na iyon ang tradisyonal na kasuotan ng kanyang tinubuang bayan at isang alaala ng kanyang kapatid na babae. Ang kanyang nayon ay inatake at sinira ng voids at siya lamang ang nakaligtas, kaya ngayon ay nagsasanay siya upang lumakas at makaganti. Humihingi ng paumanhin si Leonas sa pagtatanong tungkol sa mga ganitong pangyayari, at ipinaliwanag ni Sakuya na kadalasang dapat isuot ng mga tao ang kasuotan ng akademya, ngunit dahil ito ay isang alaala mula sa kanyang kapatid. Kahit papaano ay nakakuha siya ng espesyal na pahintulot na isuot ito. Pagkatapos kumain, pumunta sina Celia at Leonas sa training ground para irehistro ang kanyang banal na espada. Doon, nakilala niya si Alto, ang instructor na namamahala sa kanyang pagsusuri. Ipinaliwanag niya na susuriin niya siya upang matukoy kung anong uri ng banal na espada ang mayroon siya. Sinabi lang ni Leonas na isa siyang support na kayang gawin ang lahat ng uri ng bagay batay sa sitwasyon. Pagkatapos ay napansin niya ang ilang mga robot sa paligid at nagtanong tungkol sa mga ito. Ipinaliwanag ni Celia na ang mga robot na iyon ay mga void simulator. Sa madaling salita, maaari nilang kopyahin ang mga pattern ng void sa labanan. Sinabihan ni Alto si Leonas na labanan ito dahil nakatakda ito sa mababang antas. Sa palagay niya ay sapat na ang isang level 2 gravity spell upang matapos ito ng mabilis, ngunit nauwi sa pagsira sa lahat ng mga robot. Hindi makapaniwala sina Celia at Alto. Tinanong ni Alto kung paano niya dinurog ang robot na iyon at tinanong kung ang kanyang banal na espada ay talagang isang uri ng support. Gusto niyang malaman ang higit patungkol dito, at lahat ng tao sa paligid ay nagsimulang tumingin sa kanila. Pagkatapos ay sinimulan niyang i-program ang Void Simulator sa mas mataas na antas, ngunit naantala sila ng nakakainis na si Muscle. Gusto niyang humawak ng pagsusulit. Sinabi ni Leonas na wala siyang pakialam, ngunit kinukutya din niya si Muscle sa pagsasabing kapantay niya ang mga robot. Nagalit ang lalaki kaya tinawag niya ang kanyang banal na espada na Harry Potter 1. Ang kanyang mga alagang babae ay tumatawag din ng mga air weapon, ngunit sinabi ni Celia na ang 5-on-1 ay hindi patas. Ngunit sinasabi lamang ni Muscle na ang kanyang banal na espada ay may kakayahang kontrolin ang iba bilang kanyang sandata. Ngunit mayabang na sinabi ni Leonas na matatalo lang niya ang 5 noobs. Nagpa siya si Celia na sumali at tulungan siya, nahulog sa plano ni Muscle dahil papayagan niya itong tulungan si Leonas sa ilalim ng isang kondisyon. Kung matalo siya, sasali siya sa pluton niya at magiging laruan niya. Alam ni Leonas na gusto lang ipalakpak ni Muscle si Celia at nagpas siyang samantalahin ito. Tinatanggap niya ang kondisyong iyon, ngunit kapag natalo si Muscle, hindi na niya dapat guluhin pa si Celia. Tulad ng alam mo, ang lalaki ay sobrang pipi na sa huli ay nagiging sobrang kumpiyansa at tinanggap. Sinabi sa kanya ni Leonas na hindi siya papayag na hawakan ng sino man ang kanyang babae, at nagsimulang mamula si Celia. Pagkatapos ay humiling si Celia kay Alto ng isang training sword, isang banal na replika ng espada na ginawa para sa pagsasanay. Matapos i-set up ang kanilang mga posisyon, nagpa siya silang magsimula.
Mabilis na sumugod si Celia at pinatumba ang isa sa mga babae. Pagkatapos ay pinuntahan niya si Muscle, ngunit dumating ang isa pang babae upang harangan ito. Si Leonas ay nanonood lang, iniisip na ang kanyang mga katangian ng Ra ay bumuti mula noong siya ay naging isang vampire queen. Binasag ng isa sa iba pang mga batang babae ang kanyang sandata sa lupa, na pinilit na iwaksi ni Celia ang mga bato. Si Muscle, bilang karaniwang talunan, ay nagsabi sa isa sa kanyang mga alagang pet na harapin si Leonas. Habang si Celia ay ginulo, ang batang babae ay sumugod at umatake gamit ang kidlat. Ngunit gumagamit lang si Leonas ng mababang antas ng spell para harangan ito gamit ang kanyang anino, at sa kanya ito ginagamit para pigilan ang dalaga. Si Celia ay nagsimulang makakuha ng kalamangan laban sa dalawang batang babae na kanyang kinakalaban. Lumapit ang pangatlo, ngunit ibinaba siya ni Celia. Pagkatapos ay nagpa siya si Celia na harapin si Muscle, ngunit ginamit lang niya ang kanyang wand upang pigilan siya sa paglipat. Medyo nalilito siya sa nangyayari, ngunit ipinaliwanag niya na ito ang tunay niyang kapangyarihan, ang Holy Sword of Dominion. Inalis niya ang espada sa mga kamay nito at ipinaliwanag ang lahat ng maruruming bagay na gagawin niya sa kanya mamaya. Ngunit nagpa siya muna siyang harapin si Leonas, na medyo na-corner. Pinipigilan pa rin niya ang unang babae, ngunit ang tatlo pa ay tumayo at pinalibutan siya. Apat na ngayon kay Muscle. Iniisip ni Leonas na maaari niyang gamitin ang isang antas ng dalawang spell at panasan ang mga ito sa isang iglap. Pero bigla niyang narinig si Celia. Nagsasalita siya sa sarili, binabanggit kung gaano niya gustong protektahan siya. Pagkatapos ay nakikiusap siya sa kanyang banal na espada na lumitaw. Ang kanyang matinding pagnanasa ay gumagawa ng isang maliwanag na lumitaw sa kanyang mga kamay. Ang liwanag pagkatapos ay nagiging isang banal na espada. Si Regina, na nanonood, ay hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Gamit ang kanyang banal na espada, nagawa ni Celia na protektahan ang paglaya mula sa mga pagpigil. Si Muscle ay malinaw na iyong talunan na hindi makapaniwala sa nangyayari. Sa pagbibigay kay Celia ng pagkakataon na sumugod, sinira niya ang kanyang wand sa kalahati, na pinakawalan ang lahat ng mga batang babae sa kanyang kontrol. Nang walang anumang iba pang pagpipilian, sumuko siya tulad ng maliit na talunan siya. Nagsimulang magsaya ang lahat para kay Celia, kabilang si Regina, na agad siyang niyakap. Napakasaya niya na nagawa niyang gisingin ang kanyang kapangyarihan at halos hindi makapaniwala si Celia na nagawa niya ito. Nang maglaon, nagpasalamat siya kay Leonas sa pagtulong sa kanya. Tinawanan niya ito at nangako na paprotektahan siya. Tinapik siya nito at nagpas siyang humingi ng pabor sa kanya. Gusto niyang palakasin siya nito at hilingin sa kanya na sumali sa kanyang pleton. Mabilis niyang tinanggap ang deal. Nagsagawa sila ng isang welcoming party kung saan nagluluto si Regina ng isang malaking piging. Pagkatapos ay sinabihan ni Alphine si Leonas na pumunta sa kanyang silid upang masuri niya ang kanyang mga kakayahan. At iyon ang nagtutulak sa tunay na pag-uusap na magsimula. Wala nang mga bukas na silid sa kanilang dorm, kaya kailangan ni Leonas na manatili sa isang tao. Mabilis na tumalon si Regina sa usapan. Gusto niya ang club session na iyon. Nangangako pa nga siya na araw-araw siyang magpapasweet. Nais din ni Sakuya ang isang piraso na iyon kahit na halos buong araw ay nasa labas. Sumama si Alphine, na nagsasabi na marami siyang plot sa kanyang silid. Napakaraming pagpipilian ni Leonas, ngunit tumalon si Celia sa pagitan. Itinuring niya ang kanyang sarili na kanyang tagapag-alaga, kaya't sisiguraduhin niyang komportable siya sa gabi. May pinaghihinalaan ang mga babae, ngunit binanggit ni Leonas na mas gusto niyang manatili kay Celia. Hindi dahil malamig ang taglamig, kundi dahil iyon ang magbibigay daan sa kanilang dalawa na itago ang kanilang mga sikreto. Lalo na dahil kakailanganin niyang makakuha ng mana mula sa kanyang dugo. Gaya ng ipinangako, pumunta si Leonas sa silid ni Alphine upang suriin. Ginagamit niya ang kanyang banal na espada, ang Eye of the Witch para i-scan ang kanyang data. Humanga si Leonas tungkol dito, ngunit ipinaliwanag niya na nawala ang kanyang kapangyarihan sa banal na espada at ang kanyang mga kakayahan ay limitado na ngayon. Ipinahayag niya na siya ay bahagi ng pleton ng ikapitong lugar. Sinisiyasat nila ang ilang mga guho at inatake ng mga void. Sa oras na napagtanto nila na ito ay isang bitag, huli na ang lahat. Nagkawatak-watak ang grupo at siya lang ang nakaligtas. Pagkatapos ay nawala ang karamihan sa kanyang kapangyarihan at nagkulong sa kanyang silid. Ngunit binisita siya ni Celia, kaya tinanggap niyang sumali sa pleton.
Pagkatapos ay tinapos niya ang pag-scan sa kanyang biological data at nakahanap ng isang bagay na kawili-wili. Sinasabi nito na si Leonas ay nag-e-enjoy sa pagtitig sa plot. Sinasabi niya sa kanya na ang pagiging makulit ay mabuti. Pagkatapos ay napansin niya ang isang mapa sa kanyang monitor at nagtanong kung maaari niya itong suriin. Pumayag siya at binigyan siya ng tablet na may mapa. Habang sinusuri ito, napansin ni Leonas ang void distribution area nitong mga nakaraang buwan. Pagkatapos ay tinawag niya si Black Cass at nalaman mula sa kanya na ang voids ay may katulad na katangian sa mga halimaw na ginamit ng mga Dark Lords laban sa sangkatauhan. Pagkatapos ay inutusan niya si Black Cass na siyasatin ang mga spot na ipinakita sa mapa. Nawala si Black Cass at biglang sumulpot si Sherry. May report din siya. Walang alam ang mga tao tungkol sa anumang Demon Lord. Ni hindi nila alam ang tungkol sa mga sinaunang Diyos o ang digmaan sa pagitan ng Dark Lords at ng 6 na bayani mula sa 1,000 taon na ang nakalilipas. Hinihiling niya sa kanya na ipagpatuloy ang kanyang pagsisiyasat. Samantala, mayroong isang grupo ng mga diver na nag-iimbestiga sa mga guho sa ilalim ng dagat. Nakakita sila ng malaking puno na may mukha. Ang puno ay nagsimulang tumawag sa pangalan ni Leonas at inaatake ang mga maninisid. Kinabukasan, nagising si Leonas at napansin niyang nakagat ang kanyang leeg. Agad siyang pumasok sa kwarto ni Celia at inutusan itong bumangon. Agad siyang bumangon na nalilito sa ginawa nito. Ipinakita niya sa kanya ang marka ng master contract, na nagpapaliwanag na maaari siyang mag-utos sa kanya at hindi niya maaaring tanggihan ang kanyang mga utos. Bigla siyang nataranta at nagtanong kung maaari rin ba itong literal na utusan siya na gumawa ng mga aksyon. Ipinaliwanag ni Leonas na hindi niya ito uutusan na gawin ang mga ganoong bagay. Nakatitiyak siya, nagpa siya na maniwala na si Leonas ay palaging magiging mapagkakatiwalaan. Pagkatapos ay binago ni Leonas ang paksa, tinanong kung sinipsip niya ang kanyang dugo habang siya ay natutulog. Nahihiya siya, na binanggit na sumipsip siya ng kaunti dahil hindi niya mapigilan ang sarili sa kalagitnaan ng gabi. Sagot ni Leonas na wala siyang pakialam dito dahil kampon niya ito. Gayunpaman, dapat muna itong sabihin sa kanya. Naiintindihan niya ito at humingi ng tawad sa kanya. Pagkatapos ay nag-ambala sila nang mag-ring ang kanyang telepono. Sinagot ni Celia ang tawag ni Elfine at tinanong ang dahilan ng biglaang pagtawag. Pagkatapos ay nagulat si Elfine na may kakaiba. Dapat ay iniimbestigahan ng 13th Pluton ang seabed, ngunit hindi pa sila bumabalik. Kilala sila sa pagiging skilled group, pero wala pang balita. Sinabi ni Elfine na ipagpapatuloy niya ang pagsisiyasat sa kaso at bibigyan siya ng update mamaya. Pagkatapos ay binanggit ni Celia ang pangako ni Leonas na sasanayin niya ito, at pumayag siyang magtungo sa lugar ng pagsasanay. Samantala, may meeting ang staff ng Excalibur's Academy. Medyo nag-aalala sila tungkol sa 13th Pluton at nagtatanong tungkol sa kanilang nakolektang data. Nalaman nilang may void colony sa seabed sa ilalim ng Assault City. Iniisip nila na malamang nasasalakayin ng voids ang lungsod sa isang malaking grupo. Ang isa sa mga miyembro ng kawani ay nagtanong kung ilang voids ang makikita sa kolonya, ngunit ang sagot ay nag-aalala. Ilang daan, kung hindi higit pa. Nag-aalala sila dahil malaki ang posibilidad na may lalabas na Void Lord sa pag-ataking ito. Samantala, si Celia ay nagsasanay sa kanyang mga kasanayan laban sa 2 robot, ngunit ito ay medyo madali para sa kanya, lalo na dahil sila ay dumarating ng sabay-sabay. Pinupuri ni Leonas ang kanyang mga kakayahan at tinanong siya kung mayroon bang nagtuturo sa kanya ng espada. Ibinunyag ni Celia na ang kanyang pamilya ay nagturo sa kanya ng mga pangunahing kaalaman noong siya ay bata pa, at mula noon ay palagi na siyang nagsasanay, ngunit ang kanyang pag-unlad ngayon ay mabagal. Pagkatapos ay binanggit ni Leonas na dapat siyang maging mas malakas ngayon dahil isa rin siyang vampire queen. Halos hindi siya makapaniwala. Ipinaliwanag ni Leonas na hindi siya sanay na gamitin ang malawak na reserbang mana sa kanyang katawan. Sinabi niya sa kanya na kung matutunan niya kung paano gamitin ito, ang kanyang lakas ay tataas ng marami. Humingi siya ng patnubay at ipinatawag ni Leonas ang kanyang tungkod. Sinabi niya na bibigyan niya siya ng mas makatutuhanang kalaban at maglalagay ng hadlang sa paligid. Pagkatapos ay gumamit siya ng summoning spell para lumikha ng ilang skeleton soldiers mula sa shadow. Siya ay nalilito, ngunit ipinaliwanag lamang niya na iyon ang kanyang pinakamababang ranggo na mga kampon at na siya ay malaya na sirain sila anuman ang gusto niya. Pagkatapos ay nagpasya siyang magsimula at magsimulang maghiwa ng mga kalansay ng paisa-isa. Umiiwas siya nang inatake siya ng 2 skeleton mula sa magkabilang panig,
at sinamantala ni Lianas ang pagkakataong ito para makatawag ng mas maraming sundalo. Pagkaraan ng ilang minuto, napansin ni Lianas ang kanyang pagod at nagpas siyang huminto. Ibinalik niya ang kanyang mga kalansay sa shadows at tinanong kung kailangan niya itong bigyan siya ng mana. Sinabi niya na siya ay ayos lang at pinupuri niya muli ang kanyang mga kakayahan. Pagkatapos ay nagpasya siyang bumalik sa dorm, ngunit tinanong siya nito kung gusto niyang kumain kasama siya. Tumanggi siya, ngunit ang kanyang tiyan ay gumagawa ng ilang ingay. Nagsisimula siyang tumawa at naiinis siya sa kanyang katawan. Samantala, papalabas na si Sakuya ng dorm nang mapansin niyang nasa labas si Black Cass. Gustong-gusto niya ang hitsura nito na tumatakbo papunta sa kanya. Sa tingin niya ay may marangal na aura ito at nagpas siyang bigyan siya ng pangalan hanggang sa mahanap niya ang may-ari nito. Tinawag niya itong Fluff Amaru the Black. Siyempre, kinasusuklaman ni Black Cass ang pangalang iyon, ngunit hindi niya ito pinapansin, iniisip na gusto niya ito. Nagpasya siyang i-warp ang kanyang leeg gamit ang isang piraso ng tela, na binanggit na mayroon itong pagkain sa loob. Pagkatapos ay umalis siya, sinasabing magkikita ulit sila. Samantala, sa loob, sinusubukan ni Elfine na makakuha ng mas maraming data nang makapasok pareho sina Regina at Sakuya. Si Sakuya ay medyo hyped up, binanggit kung paano niya nakilala si Black Cass. Pagkatapos ay tumutok sila sa bagong pagsisiyasat habang ipinadala ang isang bagong grupo upang hanapin ang Void Lord. Gayunpaman, hindi pa sila bumabalik. Ito ay isang mas mahusay na grupo kaysa sa huling pagkakataon. Pagkatapos ay bumalik tayo kina Celia at Lianas. Naglalakbay sila sa lungsod sakay ng kanyang bisikleta, patungo sa kanilang tanghalian, ngunit ang dalawa ay huminto sa isang bahay ampunan. Naguguluhan si Lianas, ngunit ipinaliwanag ni Celia na ito ay isang restaurant at isang ampunan. Mabilis na lumabas ang mga ulila, tuwang-tuwa silang makita si Celia. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang lugar na ito ay nag-aalaga ng mga batang refugee na walang mapupuntahan. Kahit papaano, medyo nakaka-resonate si Lianas sa mga batang ito dahil ulila rin siyang walang tirahan bago naging bayani. Nang makapasok sa loob, humingi ng tawad si Celia dahil hindi siya nakabisita sa kanila kanina dahil sa kanyang pagsusuri. Ang isa sa mga bata ay sumilip sa kanyang likuran upang gumawa ng isang bagay na kawili-wili, ngunit nagalit si Lianas na may gumagawa nito sa kanyang alipin. Ginagamit niya ang kanyang mahika para atakihin ang bata, ngunit huminto nang sabihin sa kanya ni Celia na ayos lang. Bumaba ang may-ari ng lugar. Siya si Frenya. Ipinakilala niya siya kay Leo, ipinapaliwanag na siya ay isang batang lalaki na iniligtas niya sa mga guho. Sinabi niya sa kanya na siya ay isa ring banal na swordsman, na ginagawang ang lahat ng mga bata ay kumapit sa kanya, na iniisip na siya ay kamangha-mangha. Pagkatapos ay sinabihan sila ni Celia na nagdala siya ng ilang mga gulay at donut para sa mga bata. Masaya ang mga bata at binanggit ni Frenya na malapit na siyang maghanda ng tanghalian. Samantala, nagising si Sakuya mula sa kanyang pagtulog na may kakaibang pakiramdam. Lumalabas na may ilang mga baging na tumutubo sa loob ng control room ng Assault City. Nakita natin ang halimaw na anyo ni Arakel na nakalusot sa ilalim ng lupa sa Assault City. Samantala, sa headquarters ng The Assault City, may ulat na ang malaking puno ay nawala. Nagtataka sila kung ito ay void at determinadong gawin upang harapin ito kapag nahanap nila ito. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan sila kay Elfine at pinapayagan siyang ipaliwanag ang mga resulta ng kanyang pagsusuri. Ipinaliwanag niya na may nakita siyang bagay sa ilalim ng lupa sa District 62. Ipinaliwanag din niya na kasabay nito ay nagkaroon ng magic energy reaction. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang parehong nangyari pagkaraan ng ilang minuto, at pagkatapos suriin ang lahat ng data, napagpasyahan niya na ito ay sanhi ng isang void. Nagsisimulang magpanik ang lahat, hindi makapaniwala na may void na nakalusot sa mga pasilidad sa ilalim ng lupa. Sinusuri ng data team ang bagong impormasyon kasama ang kanilang nauna at ipinapaliwanag na totoo ito. Ang matanda ay nalilito at nagtanong kung bakit ang kanilang void detection machine ay hindi nagbigay sa kanila ng anumang signal. Ipinaliwanag ng analyst na ang void ay gumawa ng mahinang magic wave. Sa makatuwid, ang makina ay hindi tumugon dahil ito ay itinuturing na isang karaniwang aksidente. Biglang tumunog ang alarm at ipinaliwanag ng analyst na may na-detect na gumagalaw sa District 31. Nataranta na naman ang matanda, nagtanong kung bakit hindi naglalabas ng magic ang bagay na iyon. Mabilis na napagpasyahan ni Elfine na ang void ay nililimitahan ang kapangyarihan nito upang maiwasang matukoy.
Tinatanggihan ng matanda ang posibilidad na iyon dahil ang mga Voids ay hindi matalino. Ngunit diretsyong tinanong siya ni Elfine kung may nakita silang mga pahiwatig tungkol sa nangyari sa huling pangkat ng pagsisiyasat. Ang isa pang alarma ay tumunog, sa pagkakataong ito ay isang ulat mula sa departamento ng stock. Ang ulat ay nagsasaad na natagpuan nila ang ilang mga ugat ng puno sa seksyong iyon. Samantala, sa silid ni Elfine ay nag-aalala si Regina dahil hindi niya makontak si Celia. Tinanong ni Elfine kung alam niya kung nasaan si Celia, at sumagot si Regina na dapat ay nasa ampunan siya kasama si Leonas. Sinusubaybayan sila ni Elfine sa pamamagitan ng GPS, ngunit tinanong siya ni Regina kung talagang nakapasok ang mga Void sa lungsod. Sumagot lang si Elfine ng oo, at sinabihan sina Regina at Sakuya na manatiling alerto. Samantala, sa bahay ampunan, ang mga bata ay nasiyahan sa kanilang tanghalian nang ang isa sa kanila ay humiling kay Leonas na ipakita sa kanya ang kanyang banal na espada. Halatang inis na inis si Leonas dahil dumura lang sa mukha ang brat na batang ito. Gayunpaman, mayroong isang batang babae na nagngangalang Chisela na nagpakalma sa bata at binigay kay Leonas ang kanyang panyo. Nakikita siya ni Leonas bilang isang mabait at edukadong bata, ngunit malinaw na crush niya ito. Nahihiya niyang tinawag siyang cool dahil sa kakayahang gumamit ng banal na espada at mabilis na nagmamadaling bumalik sa kanyang Tomato Land. Bumalik sa punong tanggapan, namamahala sila upang makahanap ng ilang mga pahiwatig tungkol sa kung ano ang nangyayari. Hindi lamang sila nakahanap ng ilang yabag, ngunit nakahanap din sila ng isang koridor na puno ng mga ugat ng puno. Ang mga lalaki doon ay naghihintay ng utos na sirain ang mga ugat na iyon. Bigla, ang mga ugat na iyon ay nagsimulang lumaki at nagpapakita ng ilang uri ng mga mata. Sa susunod na sandali, lahat ng lalaki ay inaatake at nawalan sila ng komunikasyon. Naniniwala na ngayon ang general na ito ay isang Void, ngunit nagtataka kung paano ito nakapasok sa ilalim ng lupa. Mas lumalala ang mga bagay ng ibunyag ng analyst na nagawang putulin ng roots ang sistema ng komunikasyon sa loob ng lungsod. Sinimulan ni Harry Father na gamitin ang kanyang iPad upang ihak ang system at muling itatag ang ilang komunikasyon. Dalawang lalaki ang nakaligtas sa huling pag-atake. Gayunpaman, hinayaan nilang makatakas ang Void. Hindi lang iyon, ngunit hindi nila masusubaybayan ang Void sa ngayon. Nababaliw ang general dahil karaniwang walang tigil ang pag-atake ng Void, ngunit tumakas ang isang ito. Mabilis na napagtanto ng mga analyst na ang Void ay nagbukas ng daan sa koridor ng enerhiya, ngunit hindi alam kung bakit. Mabilis na napagtanto ni Elfine na ang layunin nito ay ang Magic Energy Core na nagpapanatili sa lungsod. Mabilis niyang ipinaliwanag na kung ito ay isang Void Lord, gagamitin nito ang Magic Energy Core upang lumikha ng isang malaking stampede sa lungsod. Nababaliw ang lahat, nag-uutos na protektahan ang Magic Core at i-activate ang lahat ng mga defensive system. Gayunpaman, makalipas ang ilang segundo, sinira ng mga ugat ng puno ang mga dingding at sinusubukang maabot ang core. Ang defensive system ay nagsisimulang bumaril sa roots habang dumating ang mga tropa. Gayunpaman, ang defensive system ay kumukuha ng ilang pagkalugi. Mabilis silang nagpasya na baguhin ang kanilang prioridad na hindi lamang ipagtanggol ang core, ngunit inutusan din nila ang mga mamamayan na lumikas habang ang iba ay naghahanda upang harapin ang stampede. Samantala, sa bahay ampunan, ang pangit at nakakadiring batang ito ay patuloy pa ring iginigiit na makita ang banal na espada ni Leonas. Sinusubukan pa rin ng mga sundalo na harapin ang roots, ngunit huminto sila nang naabot na nila ang Magic Core. Mabilis itong pumasok at sinimulang tawagin ang Voids. Ang alarma ng lungsod ay mabilis na nagsimulang tumunog, kaya nagmamadaling lumabas sina Celia at Leonas. Napagtanto nilang isang stampede ang tumatama sa kanilang lungsod. Ang defense system ng lungsod ay nag-activate gamit ang reserbang enerhiya, ngunit aabutin ng 3 araw para makakuha sila ng anumang tulong mula sa labas. Tumulong sina Elfine, Sakuya at Regina para ilikas ang mga mamamayan, ngunit nag-aalala pa rin ang huli kay Celia. Tiniyak ni Elfine na dapat dumating si Celia doon sa lalong madaling panahon, dahil dapat niyang sundin ang mga normal na pamamaraan, ngunit ang kanilang focus sa ngayon ay upang harapin ang mga Voids sa lugar. Ang kalangitan ay puno ng mga Voids, ngunit ang mga machine gun ng defensive system ay nagsimulang mabilis na harapin ang mga ito. Ang mga batang babae pagkatapos ay umabot sa isang rooftop kung saan ang bawat isa sa kanila ay nagsimulang magpatawag ng kanilang mga banal na espada at umatake. Samantala, pinapanood ito ni Leonas mula sa malayo, iniisip na medyo malakas ang Void humanoids.
Si Celia ay nagsimulang magpanik at bumalik sa loob na nagsasabi na dapat nilang ilikas ang mga bata. Sinubukan ni Leonas na sumunod, ngunit nag-ambala siya ni Sherry, na humihingi ng kanyang mga order. Sinabi sa kanya ni Leonas na protektahan ang kanyang mga pamilyar. Sinubukan ni Sherry na tumanggi, sinabing gusto lang siya nitong protektahan, ngunit sinabi lang niya sa kanya na umalis. Pagkatapos ay tumawag si Celia para kay Leonas, ipinapaliwanag na ang mga bata ay handa ng lumikas. Gayunpaman, may napansin si Leonas at sinabi sa kanya na mapanganib sa labas. Isang Dragon Void ang nasa lugar at lumabas si Celia para harapin sila. Ipinatawag niya ang kanyang banal na espada, ngunit napansin ni Leonas na hindi niya naabot ang kanyang tunay na kapangyarihan bilang Vampire Queen. Nang tanungin kung natatakot siya, sumagot siya ng oo. Ngunit hindi siya maaaring umalis sa takot at hayaan ang mga bata na mapahamak. Tumiti siya at nagpa siya na ipatawag ang kanyang tungkod, nagpa siya na huwag hayaang mamatay ang kanyang pinakamalakas na pamilyar. 2 voids ang umatake, ngunit mabilis silang hinarap ni Celia. Pagkatapos ay napansin niya ang 2 pang nasusunog sa hangin at napagtanto niyang si Leonas ang gumagawa nito. Tinanong niya kung ito ang kanyang kapangyarihan, ngunit nakatuon lang siya sa mga susunod na target. Parami ng parami ang mga void na nagsisimulang lumitaw sa paligid ng lungsod. Napansin ni Sakuya ang ilang mga dambuhala at sumugod gamit ang kanyang espada, ginawa silang barbecue minced meat. Ginagamit ni Regina ang kanyang napakalaking kanyon para barilin ang mga dragon. Habang ginagamit ni Elfine ang kanyang mga gamit para subaybayan ang lugar, biglang naramdaman nila ang pagyanig ng lupa at napansin nila ang isang malaking void hydra. Pagkatapos ay tinitingnan ni Leonas ang mga voids at napagtanto na ito ay mga halimaw mula 1,000 taon na ang nakakaraan. Maging ang mga dakilang dragon ay napinsala at naging void. Mabilis niyang napagtanto na kung sila ay kasing lakas nila noong nakaraan, hindi siya maaaring gumamit ng mababang antas ng mga spell. Sinabihan niya si Celia na protektahan siya habang nag-spell siya ng mataas na level. Siya ay mabilis na sumugod upang harapin ang ilang mga void, na nagbibigay daan kay Leonas na simulan ang kanyang spell. Gayunpaman, hindi niya talaga alam kung bakit niya ito ginagawa. Siya, ang dakilang Demon Lord, ay dapat walang pakialam sa pagkawasak ng isang lungsod ng tao. Gayunpaman, hindi siya maaaring manatiling tahimik kapag may sumubok na hamunin siya at ang kanyang pamilya. Isang malaking dragon ang lumitaw sa kanyang harapan at si Leonas ay nagsagawa ng kanyang level 10 spell. Lumilitaw ang ilang mga bolang apoy sa hangin at bumagsak sa lugar. Natakot si Celia dahil umuulan ng mga bolang apoy, ngunit sinabihan siya ni Leonas na tumahimik. Nagawa niyang maipit ang dragon, ngunit inatake nito ng apoy si Celia. Iniiwasan niya ito at sinimulan ni Leonas na sisihin ang kanyang kasalukuyang katawan para sa kanyang mababang antas ng kapangyarihan. Biglang lumitaw si Black Cass mula sa anino at kinagat ang leeg ng dragon. Ginagamit ni Leonas ang pagkakataong ito para mag-cast ng isa pang level 10 gravity spell, na ibinabagsak ang dragon sa sahig. Hindi makapaniwala si Celia na nakita niyang natalo ni Leonas ang napakalaking void, ngunit biglang nagsimulang manginig at gumuho ang sahig. Lumilitaw muli ang 3 ugat at pinipigilan nila si Celia. Dahan-dahan siyang hinila sa loob ng butas. Sinubukan ni Leonas na tulungan siya, ngunit ang ilang mga ugat ay humarang sa kanyang landas. Ang mga ugat ay nagsimulang kumuha ng ilang hugis at tumawag sa kanyang pangalan. Tumiti si Leonas at kinilala ang mga ugat bilang Arachel, isa sa mga dating bayani. Binanggit ni Leonas na hindi niya inaasahan na makilala si Arachel makalipas ang 1,000 taon. Ipinatawag niya ang kanyang tungkod at nag-spell. Gayunpaman, hindi siya inaaway ng punong dod at bumalik sa ilalim ng lupa. Napagtanto ni Leonas na buhay pa si Celia dahil hindi pa nawawala ang marka. Si Black Cass ay lumabas sa anino upang pag-usapan ang tungkol kay Erical at kung paano siya nagbago pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Napansin ni Black Cass ang mga bata mula sa ampunan na nakatingin kay Leonas. Nagtataka siya kung bakit nila inilalagay ang kanilang sarili sa panganib at tinanong siya kung may kinalaman siya sa kanila. Iniisip ni Leonas na natatakot sila sa kanyang kapangyarihan. Nilapitan niya ang mga ito at sinabihan silang bumalik sa kanlungan, ngunit nagpapasalamat sila sa kanya sa pagprotekta sa kanila. Nakikiusap sila sa kanya na iligtas si Celia. Nagulat na hindi sila natatakot sa kanya, tiniyak niya sa kanila na ililigtas niya siya. Nagtayo siya ng barrier at nagpatawag ng mga skeleton guard para protektahan sila. Naglakad pabalik si Leonas kay Black Cass, na kinuha ang tunog ng aparato ng komunikasyon ni Celia.
Sina Elfine at Regina ay nakaharap sa Hydra at gusto ang backup ni Celia, ngunit sinabi ni Lianas sa kanila na si Celia ay dinukot. Sinabi niya kay Elfine na kunin ang lokasyon ni Celia gamit ang kanyang banal na espada, ngunit sinabi niya sa kanya na maghintay para sa kanilang tulong. Sinabi sa kanya ni Lianas na wala ng oras at binigyan siya ng tanawin ng lugar kung saan kinidnap si Celia. Nahanap ni Elfine ang kanyang lokasyon at sinabi kay Lianas. Biglang, si Elfine ay malapit ng atakihin ng Hydra, ngunit siya ay protektado ni Sherry. Habang papunta sa kinaroroonan ni Celia, tinanong ni Blackcast si Lianas kung bakit niya ipinadala si Sherry para tulungan ang mga tao. Sinubukan ni Lianas na bigyan ng dahilan si Blackcast, ngunit hindi kumbinsido si Blackcast. Sa wakas ay umamin si Lianas sa bahagyang pagkagusto sa tao, at natuwa si Blackcast sa kanyang sagot. Ginamit ni Lianas ang kanyang mahika para sirain ang pinto patungo sa silid na hawak ni Celia. Pumasok silang dalawa sa kwarto kung saan nahanap nila ang branch dude. Hostage ni Erical si Celia, at sinabi sa kanya ni Lianas na oras na para ibalik ang kanyang alipin. Inilunsad ni Lianas ang kanyang apoy na magic na sumunog sa mga baging, ngunit mabilis na muling nabuhay si Erical at tinanong si Lianas kung paano siya nabubuhay pa. Sinabi sa kanya ni Lianas na hindi siya namatay, ngunit tinatakan lang niya ang kanyang kaluluwa 1,000 taon na ang nakalilipas. Sinabi sa kanya ni Erical na nagbago ang mundo mula noon. Sinabi niya na ang mundo ay kailangang itayo muli kasama ang Empty Star. Tinanong siya ni Lianas tungkol sa Empty Star. Sinabi sa kanya ni Erical na siya ay napili upang maging tagapagdala ng mabuting balita. Ilang mga mata ang bumukas mula sa mga sanga ni Erical, na nagpaunawa kay Lianas na natalo ni Erical ang mga pari ng Sagradong Orden. Tinawag ni Lianas si Celia at tumugon ito sa kanya mula sa likod ng pangunahing sangay ni Erical. Siya ay pinipigilan ng malalakas na baging. Habang si Lianas ay nalilito, sinubukan ni Erical na atakihin siya, ngunit binalaan siya ni Blackcast at nakakaiwas siya sa oras. Nagtatakbo sila sa paligid ng silid, iniiwasan ang mga pag-atake ni Erical. Si Lianas ay nagpatawag ng yelo upang putulin ang mga sanga, ngunit ang halimaw ay mabilis na muling nabuhay. Sinubukan niyang atakihin si Lianas habang wala siyang bantay, ngunit pinoprotektahan siya ni Blackcast. Napansin ni Blackcast na humihina ang kanilang mahika sa bawat segundo, at sinabi ni Lianas na ito ay dahil nasa domain sila ni Erical. Gumagamit si Erical ng spell upang madagdagan ang bilang ng mga spell ng sabay-sabay. Pagkatapos ay lumilikha siya ng maramihang mga sinag ng liwanag na nagkukumahog sa paligid ng silid. Si Lianas ay natamaan ng isang sinag at sinubukang pagsamahin ang kanyang mahiwagang pag-atake kay Blackcast. Gayunpaman, si Erical ay lumikha ng isang light na hadlang upang protektahan ang kanyang sarili. Sinabi ni Blackcast kay Lianas na si Erical ay may walang limitasyong kapangyarihan dahil sinisipsip niya ito mula sa kristal na mana. Sinabi ni Lianas kay Blackcast na oras na para makipagsapalaran. Samantala, sinubukan ni Celia na kumawala sa mga sanga na pumipigil sa kanya, ngunit nasugatan lamang nito ang kanyang katawan. Sa kabila ng sakit, hindi siya sumuko at hayaan si Lianas na lumaban ng mag-isa. Ipinatawag niya ang kanyang banal na espada at sinubukang putulin ang mga sanga, ngunit hindi siya makagalaw. Sa labas, patuloy na inaatake ni Erical si Lianas gamit ang kanyang light magic. Sina Lianas at Blackcast ay nagsanib upang magbigay ng isang malakas na spell. Gayunpaman, si Erical ay lumikha ng isang light na magic barrier upang kontrahin ito. Si Celia ay nakikipaglaban pa rin sa mga sanga, na nagdaragdag ng mga sugat sa kanyang katawan. Namumula ang kanyang mga mata at may lumabas na mga blades mula sa kanyang dugo. Pinutol ng mga blades ang mga sanga, na nagpapahintulot kay Lianas na mahanap ang eksaktong lokasyon niya. Pagkatapos ay itinapon niya ang aparatong pangkomunikasyon nito na natatakpan ng kanyang dugo, na tumusok sa kanyang dibdib. At dahil doon, sa wakas ay nakalaya na si Celia mula sa mga baging. Nagising bilang isang tunay na vampire queen. Pinutol niya ang sanga sa harap niya at bumalik sa gilid ni Lianas. Sinabi ni Blackcast kay Lianas na kailangan niya ng oras para gumaling at tumabi. Muling nakipagkita si Lianas kay Celia at pinuri niya ito sa pagiging master niya sa kanyang vampire powers. Nagpapasalamat siya sa pagbibigay sa kanya ng mana para makasali siya sa laban. Pinagaling ni Erical ang kanyang mga sugat at sinabi kay Lianas na dudurugin niya siya hanggang sa alabok. Gumagawa si Rootguy ng isang malaking light magic gamit ang kanyang maraming spell chanting skill. Napagtanto ni Blackcast na gustong kunin ng puno ang buong lungsod sa pamamagitan ng pagcast ng maramihang level 10 spells,
ngunit hindi ito papayagan ni Lianas. Sinabi niya kay Celia na ibababa niya si Erical at hihilingin ang kanyang proteksyon. Sinubukan ni Lianas na ilabas ang kanyang demonyong espada at tinanong siya ni Black Cass kung naaalala niya ang ipinahihiwatig nito. Naalala ni Lianas ang tagubilin mula kay Roselia ilang taon na ang nakalilipas. Maaari lamang niyang ilabas ang Demon Sword sa ilalim ng isang tiyak na protektahan ang kanyang kaharian. Sa pag-iisip na iyon, hinugot ni Lianas ang espada na nagdedeklara sa lupaing ito at ang mga tao ay kanyang kaharian. Binibigkas niya ang tagubilin ng espada at kinikilala nito ang desisyon ni Lianas. Sinabi ni Erical kay Lianas na hindi niya mababago ang kapalaran ng mundo, ngunit sinabi sa kanya ng ating bayani na hahawakan niya ang mga tela ng tadhana gamit ang kanyang sariling dalawang kamay. Ginagamit ni Lianas ang kanyang lihim na pamamaraan ng espada, kaya nawala si Erical. Ang lahat ng mga void ay nagsisimulang mawala at ang stampede ay tumigil. Kinabukasan, hindi makagalaw si Lianas sa kama dahil sa pananakit ng kanyang mga kalamnan. Lumalabas na ang kapangyarihan ng espada ay labis para sa kanyang hindi paganap na katawan. Nagising si Lianas kinabukasan na masakit ang mga kalamnan. Pumasok si Celia sa kanyang silid na may dalang regalo mula sa mga bata. Sinabi niya sa kanya na ang pag-iindayog ng kanyang banal na espada ay maaaring kumonsumo ng maraming dugo at nais niyang lagyan muli ito. Tinutokso niya siya tungkol sa kanyang pagpipigil sa sarili at sinabi niya sa kanya na maaari siyang magkaroon ng kaunti. Gayunpaman, ang mga batang babae ay pumasok sa kanyang silid at natagpuan sila sa ganitong sitwasyon. Ipinaliwanag sa kanila ni Celia na isa lamang itong malaking hindi pagkakaunawaan. Bilang resulta, ang lungsod ay nawasak ng stampede, ngunit ito ay unti-unting itinatayo muli. Dahil nasira ang planta ng kuryente, ang mga solar panel ay ginawa upang makagawa ng mana. Sinubukan ni Lianas na i-access ang vault ng impormasyon, ngunit isang espiritu ang nagsabi sa kanya na kailangan niya ng pahintulot. Nagulat si Lianas na umiiral pa rin ang espiritu at sinasabing siya ay isang estudyante sa akademya. Ipinikit ni Regina ang kanyang mga mata mula sa likuran at naglaro ng guess who, ngunit tama ang hula ni Lianas. Humiwalay siya, sinasabing nasa publiko sila. Tinatanong niya kung sinundan siya nito para lang asarin siya. Ngunit sinabi niya sa kanya na dumating siya upang ibalik ang isang bagay at nabangga siya ng hindi sinasadya. Sinabi niya sa kanya na dumating siya upang magsaliksik sa isang sinaunang wika. Sinabi niya sa kanya na umaasa siyang makakatulong ang wika na iyon na maibalik ang kanyang mga alaala bilang dahilan. Naramdaman niya ang kanyang kalagayan at tiniyak na bibigyan siya ng access. Lumapit siya sa espiritu at humiling na payagan silang makadaan. Sinasabi sa kanya ng espiritu na wala siyang access, ngunit gumagamit siya ng isang trick para bigyan sila ng access. Sinabihan ni Regina si Lianas na panatilihing lihim ang kanyang mga panlilinlang. Nalaman ni Lianas na ang espiritu ay gawa ng tao at tinanong si Regina kung ano ang nangyari sa mga orihinal na espiritu. Sinabi niya sa kanya na may mga alingaw-ngaw na sila ay nagtatago sa mga kagubatan. Nakahanap siya ng masaganang sanggunian para sa sinaunang wika sa vault at itinuro si Lianas sa mga ito, na sinasabi sa kanya na maaari lamang niyang basahin ang mga aklat sa vault. Nakatanggap sila ng mensahe mula sa administrasyon na nag-aanyaya sa kanila sa seremonya ng pagpupuri na pinangungunahan ni Altiria, ang imperial na prinsesa. Natutuwa si Lianas tungkol dito dahil magagamit niya ang royalty bilang dahilan para magtanong tungkol sa imperyo ng tao. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Celia na nagtatanong kung nasaan siya. Sinabi niya sa kanya na nagpunta siya sa isang errand, ngunit makikipagkita siya sa kanya sa daungan. Umalis si Regina, iniwan siya sa vault. Samantala, sa labas, isang itim na leon na tinatawag na Bastia ang nagsabi sa kanyang gang nakikidnapin si Altiria sa panahon ng seremonya. Sumasang-ayon si Rock sa kanya, sinabing magagamit nila siya para makipagkasundo, para sa kalayaan ng kanilang mga nakakulong na kapatid. Nagalit si Girder dahil ikinulong sila ng tao. Tinanong ni Elsa si Bastia kung makakalaban nila ang mga banal na espada ng mga tao. Nagsimulang makipagtalo sa kanya si Girder, at sinubukan ni Bastia na pakalmahin sila. Ang isang estranghero ay nagsasabi sa kanila na wala silang pagkakaisa. Tinanong siya ni Girder kung bakit niya sila kinukutya, at sinabi niya sa kanya na inaalok niya ang kanyang tulong dahil ibinabahagi niya ang kanilang sama ng loob. Tinanong siya ni Rock kung tutulungan niya silang makuha ang prinsesa, at sinabi niya sa kanila na bibigyan niya sila ng mga kapangyarihang higit pa sa isang banal na espada.
Naglabas siya ng Demon Sword at binibigyan si Bastian ng malaking kapangyarihan, na nagpapahintulot sa kanya na gumawa ng sarili niyang Demon Sword. Inisip ni Rock na ito ay isang banal na espada, ngunit sinabi ng estranghero na ito ay sword, isang demonyong but the espada na stranger maaaring tells her gamitin ng it's a sinuman. demon sword that can Si be Elsa ay wielded humanga by at iniisip anyone. na ang kanilang Elsa is pagtatangka sa impressed pagkidnap and ay thinks maaaring their maging matagumpay kidnapping sa gayong attempt could be kapangyarihan. successful with Sinabihan such sila ng power. estranghero na The sinuman may stranger sapat na tells lakas them ay anyone makakakuha else din ng who is Demon strong Sword. enough will also Minungkahi get niya a na demon i-hijack nila sword. ang Hyperion She at kidnapin suggests ang they prinsesa. hijack the Hyperion Sinabi ni and Berger kung kidnap nakawin the nila ang barko, princess. maaari silang tumulak ng diretso upang palayain ang kanilang mga nakakulong na kasosyo. Ang estranghero ay humingi sa kanila ng pabor bilang kapalit ng mga espada ng demonyo. Sinabi niya sa kanila na ihatid ang mga esprimador sa kanya upang sila ay magamit bilang isang sakripisyo sa Diyosa. Sumasang-ayon sila sa kanyang mga kondisyon. Tinanong siya ni Bastia para sa kanyang pangalan, at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Sharnak, ang witch ng Everdark Forest. Samantala, dumating si Lianas sa daungan, na humanga sa barkong pandigma na nakadaong doon. Nagpasya si Lianas na bigyan ng regalo si Celia at humanga siya nang sabihin sa kanya ng vendor na ang mga duwende ang gumawa nito. Tinanong siya ni Lianas tungkol sa mga duwende, at ipinaliwanag ng vendor ang pagkakaiba-iba ng mga taong naninirahan sa lungsod. Si Prinsesa Almeria ay nakatayo sa barkong pandigma upang batiin ang mga taong nagtitipon sa daungan ng tahanan. Ang kanyang bantay ay nagsasabi sa kanya na hindi siya dapat tumayo masyadong malapit sa gilid. Humihingi siya ng paumanhin, sinasabi sa kanya na may hinahanap siya. Nakipagkita si Celia at ang iba pang pleton kay Lianas. Ibinigay niya sa kanya ang regalong binili niya para sa kanya bilang pasasalamat sa pagliligtas ng kanyang buhay. Pinasalamatan niya siya para sa regalo, na sinasabi sa kanya na ito ay kaibig-ibig. Sinasabi niya sa kanya na oras na. Sumakay sila sa barko at nakipagkita sa prinsesa. Nagtanong si Lianas tungkol kay Regina, ngunit sinabi nila sa kanya na hindi siya dadalo sa seremonya. Biglang tumawag ang isang estudyanteng nagngangalang Fenris kay Celia, tinanong siya kung ano ang ginagawa niya sa daungan. Sinabi sa kanya ni Celia na imbitado sila sa seremonya ng pagpupuri. Sinasabi sa kanya ni Fenris na abala siya sa lahat ng oras dahil nasa student council siya. Nagsimula silang magtalo, ngunit sinira ito ni Elfine. Sinabi ni Fenris kay Celia na narinig niyang ginising niya ang kanyang banal na espada at binati siya. Tinanong ni Lianas si Celia tungkol kay Fenris at sinabi niya sa kanya na sila ay ilang uri ng mga kaibigan noong bata pa. Samantala, si Bastia at ang kanyang mga barkada ay pumasok sa barko. Pinatumba nila ang mga gwardya at ninanakaw ang kanilang mga mukha upang kunin ang kanilang hitsura bilang tao. Pinupuri nila ang plano ni Sharnak para sa mahusay na pagtatrabaho sa ngayon. Nagsisimula ang seremonya, ngunit nakaupo si Lianas habang tinitingnan ang isang kopya ng mga aklat ng kasaysayan. Napansin niya ang ilang nawawalang impormasyon na nagpapahiwatig na may nagsisikap na itago ang mga pangyayari sa nakaraan. Lumilitaw si Sherry at tinanong niya ito kung ano ang natuklasan niya. Binigyan niya siya ng impormasyon tungkol sa barko at binigyan niya siya ng regalo na hindi siya masyadong nasisiyahan dito. Kinuha niya pa rin ito at nawala sa mundo ng shadow. Mamaya, malapit na ang pagsasalita ng prinsesa. Siya ay pinamumunuan ng kanyang mga bantay, ngunit sila ay tinambangan ni Bastia at ang kanyang kasabwat na nakabalat kayo bilang mga tauhan. Kinuha nila ang prinsesa bilang hostage, ngunit inilabas niya ang master key at tumakas ang tinusok na nilalang. Ang natitirang bahagi ng demi-human gang ay pumapalibot sa mga taong natipon para sa talumpati. Kinumpiska nila ang kanilang telepono at pinipigilan ang mga ito na may bomba. Tinanong nila ang demi-humans kung ano ang gusto nila at hinihiling nila na palayain ang kanilang mga kasama sa bilangguan. Ngunit sinabi sa kanila ni Fenris na hindi sila nakikipag-ayos sa mga terorista. Sinabi niya kay Fenris na ihahandog sila sa Diyosa. Sinabi ni Lianas kay Celia na gusto niyang tiyakin ang kaligtasan ng prinsesa at nawala sa mundo ng shadow. Pinipilit siya ni Bastia at ng kanyang mga tauhan na i-activate ang barko at magtungo sa kabisera. Sinabi niya sa kanila na sila ay patungo sa isang kumpol ng mga voids. Hiniling sa kanya ni Bastia na umikot sa paligid nito, ngunit sinabihan siya ni Sharnak na dumiretso dito. Kaya't ang mga banal na kabalyero ay nadungisan upang gawin silang lahat na angkop bilang mga sakripisyo. Sa wakas ay nakita ni Bastia ang kanyang tunay na intensyon at sinubukang labanan siya, ngunit sinupil niya ito. Napansin ng mga gwardya ng daungan ang barko na nagsimulang gumalaw at sinubukan itong pigilan.
Nakipagkita ang tinusok na nilalang kay Regina na kinilala ito bilang carbuncle ng maharlikang pamilya, at naghatid ng mensaheng humihingi ng tulong. Tumalon siya pabalik sa barko at nabangga si Leonas, na tila nawawala. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay nasa panganib. Pagkatapos ay nagsimulang magpaliwanag si Regina kay Leonas tungkol sa kanyang background plot. Muli siyang nagpakilala, sa pagkakataong ito bilang ika-4 na prinsesa ng Ordalis Empire, at si Alteria ang kanyang nakababatang kapatid. Ipinaliwanag niya na sa araw na siya ay ipinanganak, isang malas na bituin ang lumitaw sa kalangitan. At sa ilang kadahilanan, may kakaibang batas para sa mga maharlikang bata na ipinanganak sa ilalim ng bituing iyon. Sa madaling salita, ang bata ay kailangang tanggalin o ikulong sa isang monasteryo sa kabundukan sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Ang lolo ni Celia, gayunpaman, ay hindi nasisiyahan sa pagtrato kay Regina, kaya't nagpa siya itong kunin ito, at iyon ang naging kasambahay at kaibigan ni Celia. Pagkatapos ay binanggit niya na may pagkakataon na kinuha ng mga salarin ang kanyang kapatid na babae upang kontrolin ang barko. Si Leonas ay nalilito, ngunit ipinahayag niya na ang maharlikang pamilya ay may hawak ng kapangyarihan ng mga espiritu, at ang sistema ng nabigasyon ng barko ay isang artificial na elemento na maaari lamang utusan ng maharlikang dugo. Sa madaling salita, lahat ng tatlong interiorya ay ang Hyperion mismo. Sa impormasyong iyon, nagpa siya si Leonas na mahuli muli ang prinsesa. Binanggit niya si Celia at ang iba ay dapat maging maayos sa kabila ng pagiging hostage sa bulwagan. Nagulat si Regina, ngunit sumagot si Leonas na sila ang makakagawa nito. Sa palagay niya ay dapat malaman ng carbuncle ang daan patungo sa pangunahing tulay, at hinahayaan ni Regina na manguna ang espiritu. Samantala, sa party hall, sinubukan ni Fenris na kausapin ang Beastman, nagtatanong kung paano sila nakarating doon. Ngunit ngumiti ang lobo, binanggit niya na ginamit lang nila ang kanyang banal na espada. Sinamantala ni Elfine ang pagkakataong ito para sabihin kay Celia na nasuri na niya ang bomba. Medyo nalilito si Celia kung paano niya ito ginawa, at ipinaliwanag ni Elfine na itinago niya ang kanyang banal na espada sa likod ng chandelier. Pagkatapos ay ibinunyag niya na ang bomba ay hindi riktibong uri. Nangangahulugan iyon na ang gumagamit ng Holy Sword ay dapat magpadala ng magic power para ma-activate ito. Ang problema lang ay hindi ito ma-neutralize, naantala lamang, at upang magdagdag ng higit pang asin sa pinsala, maaari lamang niyang ipagpaliban ito ng 1 segundo lamang. Iniisip ni Celia na kung magtutulungan sila, madali nilang ma-deactivate ang bomba. Tumingin siya sa paligid at may napansin siyang tinidor. Nagpa siya siyang sandutin ito sa kanyang daliri, na nagpadugo sa kanya upang buhayin ang kanyang kapangyarihan sa Vampire Queen. Samantala, naabot ni na Regina at Leonas ang pangunahing tulay, ngunit ito ay walang laman. Well, technically ay puno ng mga bangkay. Nagtataka si Leonas kung saan nila dinala ang prinsesa. Pagkatapos ay kinuha ni Regina ang carbuncle, na binanggit na may pagkakataon kung saan makakagawa sila ng link para makipag-usap kay Alteria. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung magagawa niya ang link na iyon. Sinabi sa kanya ni Leonas na kaya niya ito dahil naniniwala siya sa kanya. Kung tutuusin, gusto niyang protektahan ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Bumalik siya sa kanyang nakaka-relax na estado at nagpas siyang subukan ito. Hawak niya ang carbuncle at nag-concentrate, sinusubukang kausapin ang prinsesa. Sagot ng prinsesa, tinanong kung sino si Regina. Nagsisinungaling siya tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, binanggit na maaari rin siyang gumamit ng kapangyarihan ng espiritu, at nagtanong kung nasaan ang prinsesa. Nangangahulugan lamang ang prinsesa na siya ay dinadala at nakikiusap kay Regina na ituon ng pansin sa pagliligtas sa mga tao sa loob ng barko. Pagkatapos ay binanggit ng prinsesa na itinakda ng mga terorista ang landas ng Hyperion upang maiwasan ang Black Reef, at inihayag ang kanilang tanging paraan upang pigilan ang barko na makarating sa patutunguhan na ito ay sa pamamagitan ng pagdadala ng carbuncle sa tulay. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Regina ang lahat kay Leonas, na agad na nagtanong sa kanya, nasaan ang prinsesa. Ibinunyag ni Regina ang lokasyon ni Alteria, ngunit nag-aalala dahil kung pipiliin nilang iligtas siya, ang iba ay may iwan na mag-isa sa kanilang kapalaran. Gayunpaman, sinabihan lang siya ni Leonas na ihinto ang barko dahil ililigtas niya ang prinsesa. Ayaw niyang pabayaan itong mag-isa dahil bata pa lang siya. Hindi pinapansin ni Leonas ang kanyang mga salita at gumamit ng mahika upang sirain ang bintana. Sinabi niya sa kanya na mas malakas siya kaysa sa iniisip niya, kaya dapat silang tumuon sa kanilang mga misyon.
Tumalon siya pababa habang sinasabi sa kanya ni Regina na iligtas ang kanyang kapatid. Samantala, sa party hall, nakita natin na sinusubukan ni Celia na gamitin ang kanyang vampire powers para kontrolin ang kanyang dugo. Nagawa niyang lumikha ng manipis na linya ng dugo hanggang sa taong kumokontrol sa bomba. Sinabihan niya si Elfie na ihanda ang sarili para maantala ang bomba. Gayunpaman, hindi tumahimik si Fenris at nagsimulang magdaldal patungo sa lalaking lobo. Ang taong lobo ay naiinis na gaya ko at nagbanta na hihiwain ang kanyang leeg ng biglang, kahit papaano ay nakalaya si Sakuya at nalaglag ang isang plato. Hindi maintindihan ng terorista kung paano ito. Ang chicks na ito ay kumakain pa rin ng ilang tinapay at nagtatanong kung paano niya naalis ang mga lubid. Simpleng sagot niya na ginamit niya ang kutsilyo sa mesa. Nainis si Wolfguy at humarap sa kanya, ngunit ikinatuwiran ni Ogre Girl na medyo matindi ang aura ni Sakuya. Muli, bumangon si Fenris at ibinuka ang kanyang bibig. Ginagamit ni Celia ang pagkakataong ito para kontrolin muli ang kanyang dugo at paghandaan ang kanilang pag-atake. Ang Wolf God ay hindi naghihintay. Inatake niya si Fenris, na kahit papaano ay nakaiwas, naglabas ng ilang mga galaw ng judo, at pinigilan ang lalaki sa sahig. Hindi natuwa si Wolfguy tungkol dito at sinabihan niya ang ibang dod na pasabugin ang mansanas. Ginagamit ni Elfine ang kanyang bola upang maantala ang spell, na nagbibigay daan kay Celia na gamitin ang kanyang dugo at sirain ang wand ng lalaki. Sinundan ni Sakuya sa pamamagitan ng pagpigil kay Ogre Girl sa mesa, at tinawag ni Fenris ang kanyang Ice Wolves para i-freeze ang lalaking lobo. Sinamantala ni Celia ang pagkakataong ito na ipatawag ang kanyang banal na espada para salakayin ang lalaki at tuluyang sirain ang mansanas. Gayunpaman, mayroon siyang ilang mga reklamo tungkol sa kung paano halos sirain ni Fenris ang kanilang plano. Mabilis na kinuha ng lahat ang kanilang mga device, ngunit walang signal at parang may kakaibang pakiramdam sa paligid. Tumingin sila sa bintana at nakita kung gaano sila kalapit sa Void Reef. Nagsimula nang sumakay ang mga Void sa barko at inatake sila. Alam ng lahat ang kanilang mga gawain. Si Elfine at Celia ang tutulong sa mga bisita na makaligtas habang si Fenris at Sakuya ang lalaban sa mga halimaw. Biglang narinig ni Celia ang boses ni Leo, ngunit nataranta siya dahil hindi niya ito nakikita. Ipinaliwanag niya na ginagamit niya ang souvenir na ibinigay niya sa kanya para gumawa ng telepathy channel kasama niya. Pagkatapos ay isiniwalat niya na si Regina ay patungo sa tulay, ngunit masyadong mapanganib para sa kanya na pumunta ng mag-isa, kaya hiniling niya kay Celia na tulungan siya. Samantala, si Regina ay literal na napapalibutan ng mga voids, ngunit si Celia ay namamahala na dumating at iligtas siya. Ang mga bagay sa party hall sa simula ay huminahon hanggang sa isang malakas na kawalan ng sumali sa saya. Ang Ice Wolves ni Fenris ay walang magawa sa kanya. Sinabihan sila ni Elfine na huminto hanggang sa dumating ang tulong, ngunit tumanggi si Sakuya, na sinasabing haharapin niya ang malaking lalaki. Ibinaba ng mga batang babae ang mas mahihinang voids at umatras sa isa pang silid. Pagkatapos ay isinaaktibo niya ang kanyang tunay na kapangyarihan, ang Dark Clover Demon Sword, na ginagawang ground squid ang halimaw. Ang dalawa pa sa wakas ay nakarating sa tulay, at sinabi ni Celia na tatakpan niya ang likod ni Regina. Umupo si Regina, in-access ang system, at inilagay ang code na ibinigay ng prinsesa. Ito pala ang pangalan ng bituing noong ipinanganak si Regina. Hindi kailanman nakilala ni Altiria si Regina, ngunit ayaw niyang makalimutan na mayroon siyang isang nakatatandang kapatid na babae sa kanyang iniisip. Nagpasalamat si Regina sa kanyang kapatid at sinubukang kontrolin ang sistema ng barko. Samantala, ang prinsesa ay muntik nang dalhin sa eroplano ni Sharnak. Napansin ni Altiria ang barko, nagawa nitong tumalikod at masaya na ligtas ang lahat. Sinubukan ni Sharnak na lumipad, ngunit kahit papaano ay hinihila pababa ang chopper. Bigla niyang nakita ang mga voids na nagbabantay sa lugar bago nabura ng mga bowl ang apoy. Siya ay tumingin sa harap at nakita ang isang maliit na batang lalaki na nagtatanong kung sa tingin niya ay makakatakas siya. Bumalik sa barko, si Elfine at ang iba pa ay napapalibutan ng mga voids. Ang ilang mga bata ay nagsimulang umiyak, lalo na dahil si Elfine ay wala ng mga bala na magpapaputok. Sinabihan ng isa sa mga babae ang iba na magpahinga dahil kahit papaano ay ililigtas sila ni Lianas. Ang mga halimaw ay naghahanda sa pag-atake, ngunit sila ay biglang hiniwa. Ito ay si Sherry, na nagkakaroon din ng pagkakataon na makakuha ng merienda at mawala mula sa mga anino. Binanggit niya lang na ito ang kabayaran para sa paglalagay ng kanilang pananampalataya sa kanyang amo.
Samantala, lumabas si Sharnak at tinanong kung sino si Leonas. Siya ay tumugon na siya ay magbabayad para sa krimen ng panggugulo sa kanyang kaharian at ipinakilala ang kanyang sarili bilang ang Demon Lord. Naiinis siyang tawagin siyang bata lang na kinukot siya ang pangalan ng Demon Lord. Gumagamit siya ng fire spell para umatake, ngunit madaling hinarangan ito ni Leonas, na tinawag itong nakakadismaya. Hindi makapaniwala si Sharnak sa kanyang mga mata, binanggit na ginamit lang niya ang lihim na sining ng maalamat na Demon Lord. Kinukumpirma ito ni Leonas at ginamit ang kanyang mga anino upang pigilan siya. Tinanong niya ang kanyang layunin, kung saan ang sagot niya ay lumikha ng isang espada ng demonyo. Pagkatapos ay binanggit niya ang pagkakaroon ng pabor ng Diyosa, na nagpagulo kay Leonas. Sinabi niya na ang mga Diyos ay namatay 1,000 taon na ang nakalilipas at tinanong ang pangalan nito, ngunit ang mga espada ay lumalabas sa katawan ni Sharnak kapag malapit na niyang ibunyag ang pangalan ng Diyosa. Naguguluhan si Leonas dahil iyon ang Sword of Annihilation. Ang katawan ni Shardark ay biglang naging isang malaking halimaw, na nakapagpatawag ng higit pang mga voids. Mabilis niyang naalala na ang espada ay ibinigay sa kanya ng mga Diyos noong siya ay isang bayani para pumatay sa mga demonyong Panginoon. Gayunpaman, naniniwala siya na sinira niya ang espada pagkatapos maging Demon Lord. Inaatake niya ito ng isang void na may apoy, ngunit ang void ang sumisipsip ng pag-atake sa halip. Ang void pagkatapos ay biglang nawala at lumilitaw sa 1 segundo sa ibabaw niya. Nagawa ni Leonas na yumigtad, ngunit napansin ng mas maliit na voids na sinusubukang kunin ang prinsesa. Sinisira niya ang mga ito, ngunit binibigyang daan niya ang malaking void na atakihin siya. Gayunpaman, si Regina, na kumokontrol sa barko, ay pinapanood ang lahat mula sa surveillance camera at ina-activate ang defense system. Sinimulan ng barko ang pagbaril sa void gamit ang hindi lamang mga bala kundi pati na rin ang mga missile. Ang isa sa mga missiles ay may selya sa loob na dumating upang tulungan siya. Marami pang voids ang ipinatawag at hiniling ni Leonas kay Celia na kunin siya ng ilang oras. Pinutol niya ang kanyang sariling laman upang lumikha ng ilang mga blades at makitungo sa bawat maliit na void sa paligid. Ginagamit ni Leonas ang pagkakataong ito para bunutin ang kanyang Demon Sword at ginamit ang kanyang pinakamalakas na pag-atake para mawala ang Void Lord. Kasunod nito, sina Celia, Sakuya, Elfine at Fenris ay pinuri ng prinsesa para sa kanilang pagsisikap na protektahan ang lahat. Gayunpaman, napansin ni Altiria na nawawala si Leonas. Ipinaliwanag ni Celia na nagpapagaling siya mula sa kanyang mga pinsala at sinabihan siya ng prinsesa na pasalamatan siya kasama ang batang babae na maaaring gumamit ng mahika ng espiritu. Samantala, si Leonas ay nakahiga sa kanyang kama na masakit nang pumasok si Regina. Tinanong niya kung ano ang nararamdaman niya at binanggit na naghanda siya ng ilang apple pie para sa kanya. Binanggit niya na papakainin niya ito, ngunit tinanggihan niya ito. Pagkatapos ay nagpasya siyang gantimpalaan siya para sa kanyang pagsisikap na may kaunting halik. Napahiya si Leonas at sinabihan siya ni Regina na ilihim ito kay Celia. Sa utos ng prinsesa, nahanap ng mga sundalo ang underground hideout ng demi-humans. Pumasok ang mga sundalo at sinabihan silang huwag lumaban, ngunit isang nagbabala na tinig ang nagbabala sa kanila na huwag masyadong kumpiyansa at gumawa ng isang spell na nagiging bato silang lahat. Pagkatapos ay lumabas si Leonas na nakasuot ng skull mask at inutusan ang demi-humans na lumuhod. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang ang tunay na pinuno ng mundo, si Zalvadas. Sinabi niya sa kanila na manumpa ng katapatan sa kanya upang mabigyan niya sila ng isang lugar ng kanlungan. Bumigay ang mga demi-human at binigyan sila ni Leon ng bagong pangalan, ang Devil Wolves. Pagkatapos ay lumikha siya ng isang labyrinth gamit ang mahika at sinabi sa kanila na umatras doon at maghanda upang labanan ang imperyo. Pagkatapos ay natanggap niya ang tawag ni Celia at nag-teleport upang maiwasang malantad ang kanyang pagkakakilanlan. Sinubukan ni Celia na hanapin siya sa kanyang silid, ngunit si Sherry ang nahanap. Napakurap siya at biglang nawala si Sherry, naiwan ang silid na walang laman. Bumalik si Leo sa kanyang silid na masaya na nakuha niya ang natitirang demi-humans. May dalang pagkain si Regina at lahat sila ay nag-almusal. Sinabihan ni Celia si Leo na kumain ng malusog at iniisip niya kung sinusubukan niyang gawing mas masarap ang dugo nito para sa kanya. Biglang sinabi ni Regina sa lahat na inaakala niyang ang kanilang dorm ay pinagmumultuhan ng mga multo na aso at isang ghost maid. Sinabi ni Celia kay Regina na nakita niya ang multo na dalaga. Si Leo ay kumbinsido na ito ay si Sherry, ngunit sinabi niya kay Celia na ito ay kanyang imahinasyon.
Tinanong siya ni Celia kung saan siya nagpunta at sinabi niya sa kanya na pumunta siya para sa ilang solong pagsasanay. Samantala, kinuha ng isang lalaki ang demonyong espada na iniwan ni Sharnak at inialok ito sa Diyosa. Nagkawatak-watak ang espada, dahilan para magtaka siya kung sino ang nagpabagsak kay Sharnak. Ang pleton ni Celia ay ipinatawag para sa isang misyon. Sinabi sa kanila na ang isang lungsod na nawala sa void na teritoryo 6 na taon na ang nakalipas ay lumitaw. Ang lungsod na ito, na tinatawag na Third Assault Garden, ay ang bayan ni Celia at Regina. Ang lungsod ay patungo sa kanila at ito ay makakarating sa kanilang lokasyon sa loob ng 7 araw. Sinabi ng opisyal sa kanila na ang mga senyales ng pagkabalisa ay ipinadala mula sa lungsod at iniisip nila kung may mga nakaligtas. Kaya naman, ang pleton ni Celia ang may tungkuling mag-imbestiga sa lungsod. Sinabi niya sa kanila na tingnan ang mga nakaligtas, imbestigahan kung paano ipinadala ang signal ng pagkabalisa, at isara ang lungsod kung maaari. Umalis sila patungo sa lokasyon kinabukasan. Iniwan ni Leo si Black Cass upang bantayan ang kanyang kaharian at hiniling kay Sherry na samahan siya. Habang nasa biyahe, natutulog si Leo at nananaginip tungkol sa sinabi ni Roselia noong nakaraan, na siya ay mawawala at muling magkakatawang tao 1,000 taon sa hinaharap. Nangako si Leo na hahanapin siya anuman ang anyo na kanyang taglay. Nagising siya nang dumating na sila sa lungsod. Nahati sila sa iba't ibang grupo para imbestigahan ang iba't ibang bahagi ng lungsod. Sumama si Leo kay Celia habang ang tatlo naman ay magkasama. Hiniling ni Leo kay Sherry na sundan ang tatlo at bantayan sila. Dumating si Celia sa isang lugar at ikinwento ang kanyang karanasan. Sa sandaling iyon, tumunog ang isang void alert at inaatake sila. Si Celia ay nakapin sa ilalim ng poste ng lampara, habang ang isang malaking void ay lumabas mula sa hamog. Biglang lumitaw ang isang batang babae na nagngangalang Arl, isa sa 6 na bayani, sa gitna ng lungsod. Nagulat siya na ganito ang hitsura ng hinaharap sa 1,000 taon. Hindi niya alam kung bakit siya ipinadala sa partikular na panahong ito, ngunit alam niyang malapit nang ipanganak ang Diyosa. Tumingin siya sa paligid ng lungsod at hindi siya pamilyar sa teknolohiya nito. Biglang lumapit sa kanya ang isang lalaki at ipinaliwanag ang teknolohiya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Nifakes Void Lord. Tinatanong siya ni Arl kung galing din siya sa nakaraan. Sinabi niya sa kanya na alam niyang nandyan siya para sirain ang sisidlan ng Diyosa. Ipinapalagay ni Arl na siya ang tagapag-alaga ng vessel at sinubukan siyang salakayin. Gayunpaman, nawala si Nefakes, na nagsasabi sa kanya na kailangan niyang umalis habang tinatawagan niya ang isang malaking void upang manatili sa kanyang tabi. Samantala, ang void na umaatake kay Celia ay malapit nang tapusin siya, ngunit inilipat siya ni Leo sa ilalim ng lupa upang ligtas. Isinasaalang-alang niya ang void sa isang labanan ng mga spells, ngunit maaaring harangan ng void ang mababang antas ng magic. Gayunpaman, nagpa siya si Leo na seryosohin ito at gumamit ng level 9 na magic para sirain ang void. Sumama muli si Leo kay Celia, sinabi sa kanya na nagawa niyang talunin ang void. Sinubukan ni Celia na bumangon, ngunit sinabihan siya ni Leo na huwag masyadong ipagpilitan ang sarili dahil kahit na may kakayahan siyang vampira, magtatagal siya para gumaling. Biglang sumulpot ang mga tao sa likod ni Celia at akala ni Leo ay mga void sila. Napansin ni Celia ang crest ng duke sa kanilang mga uniforme at ang isa sa kanila ay nagpakilala bilang William Richmond. Siya ang pinuno ng Order of House Crystalia, na nasa ilalim ng utos ng ama ni Celia. Sinabi niya sa kanya kahit na siya ay isang multo, nagmadali siya sa kanyang tabi upang protektahan siya. Sinabi ni Leo na hindi pa niya nararanasan ang phenomenon ng ghost dwelling sa battle site sa kasalukuyan. Hanggang noon, sinabi ni William kay Celia na dapat niyang natanggap ang kanilang distress signal para pumunta siya sa lungsod. Nagulat siya na sila ang nagpadala ng distress signal, ngunit sinabi ni William sa kanya na ang signal ay hindi isang tawag para sa tulong, ngunit isang babala. Sinabi niya sa kanya na maaaring maulit ang kasaysayan kung hindi ito mapipigilan dahil may bagong Void Lord na lumitaw sa wasak Appeared na in the lungsod. ruined city. He Sinabi tells niya her sa the kanya Void na ang Lord Void is Lord ay gathering tumutugon ng power from the kapangyarihan city's mula sa power planta ng plant, kuryente and ng Celia lungsod. tells At Leo they sinabi ni need to Celia hurry kay Leo na kailangan nilang magmadali doon at humanap ng patunay. Sinabi sa kanya ni Leo na kailangan niyang magpahinga, ngunit nag-aalok si William na ihatid siya sa kastilyo sa isang ghost limo. Sinabi sa kanya ni Leo na hindi siya nagtitiwala sa mga multo na magmaneho sa loob ng limitasyon ng bilis, kaya ipinatawag niya ang mga kalansay na kabayo na humila sa kotse. Samantala, ang iba pang 3 babae ay nakabangga kay Arl.
Iniisip ni Regina na siya ay isang nakaligtas at sinusubukang suriin siya, ngunit hinila siya ni Sakuya pabalik nang makita niya ang espada ni Arl. Nag-aalok si Sakuya na alagaan si Arl, na napagkamalang mga minions ni Nefex ang babae. Nakikisali sila sa isang sword fight, ngunit sila ay pantay-pantay. Muntik nang makapatay si Sakuya sa isang mabilis na galaw, ngunit ayaw niyang masaktan si Arl, kaya tumigil siya. Sinabi niya kay Arl na nanalo siya kung hindi siya nasugatan. Samantala, bumuti na ang pakiramdam ni Celia, ngunit hinihingi niya kay Leo ang katas ng katawan nito. Tumalon siya sa kanya at nagsimulang patuyuin siya nang bigla siyang kinontak ni Elfine. Tinanong siya ni Elfine tungkol sa labanan sa Void, at ibinigay sa kanya ni Celia ang ulat. Sinabi rin niya kay Elfine na ang isang Void Lord ay maaaring nagtatago sa lungsod at maaaring pakialaman ang power plant. Sinabi sa kanya ni Elfine na ginagamot nila ang isang survivor at nagpasya silang mag-regroup sa Crystalia Estate. Humingi si Celia ng kaunting katas ng katawan, ngunit binigyan siya ni Leo ng damit na nagpapataas ng kanyang lakas gamit ang kanyang vampire mana. Sinabi niya sa kanya na gamitin ito ng matalino dahil mabilis itong maubos ang kanyang mana. Tinanong siya ni Celia kung bakit bigla niyang binigay ang damit, at sumagot siya na ayaw niyang masaktan siya. Pagkatapos ay binibigyan niya siya ng mga skeleton chain bilang good luck charm. Balik sa mga babae, tinapos ni Regina ang paggamot kay Arl. Tinanong siya ni Elfine kung bakit niya sila inatake sa sandaling magkita sila, at sinabi niya sa kanya na napagkamalan niya silang mga kaalyado ng Void Lord. Tinitingnan ni Elfine ang database ng Third Garden, ngunit hindi niya mahanap ang pangalan ni Arl. Tinanong niya kung saan siya nanggaling, ngunit tinanong sila ni Arl kung ano ang ginagawa nila sa lungsod. Sinagot ni Elfine ang tanong, na nagpaunawa kay Arl na may lugar pa rin ang mga tao sa mundo pagkatapos ng mahabang panahon. Pagkatapos ay inulit ni Elfine ang kanyang tanong, ngunit sinagot lang ni Arl na kailangan niyang tapusin ang kanyang gawain na talunin ang Diyosa. Sinisikap ni Arl na magpatuloy sa kanyang sarili dahil hindi niya sila kalaban, ngunit pinipigilan siya ng mga ito na kumilos ng mag-isa. Kumakalam ang tiyan niya at binibigyan siya ni Sakuya ng merienda. Binabantayan ni Sherry ang grupo, iniisip kung ano ang ginagawa ni Arl sa 1,000 taon sa hinaharap. Samantala, nakatagpo ng isang void si Nefex at iniulat na may isang void na nawasak. Nagtataka si Nefex kung sino ang nagtanggal ng kanyang mataas na antas na void at nagpasya na ayos lang para sa kanya na kumilos. Dumating sina Leo at Celia sa kanyang tahanan at si Celia ay binahan ng mga alaala ng kanyang nakaraan. Pumasok sila sa kastilyo at umupo si Leo sa isang komportableng upuan na nagpapaalala sa kanya ng kanyang trono. Umakyat si Celia at binaha siya ng mas marami pang alaala. Ginalugad niya ang bakuran ng kastilyo at kalaunan ay napaiyak siya. Muling isaalang-alang ng mga multo ang pagtatayo ng silid ng kanyang ama at naalala niya ang kanyang ama na nagbasa sa kanya ng isang kwento tungkol sa demonyong Panginoon at sa bayani. Biglang naalis sa alaala niya ang boses ng Nefex. Sinabi sa kanya ni Nefex na hindi niya inaasahan na makakita ng isang binibini doon. Tinanong siya ni Celia kung nakaligtas ba siya, ngunit naiinis siya dahil napagkamalan siyang tao. Siya ay nagsimulang maghagis ng mahika ng apoy at inaatake siya. Narinig ni Leo ang ingay sa itaas at tumakbo upang tingnan si Celia, na natumba. Habang na-knockout, pinaginipan ni Celia ang isang nakaraang kaganapan, nang hilingin sa kanya ng kanyang ama na pumunta sa shelter kasama si Regina. Sinabihan siya ni Celia na sumama sa kanya. Ngunit sinabi niya sa kanya na kailangan niyang pumunta at lumaban upang protektahan ang mga tao ng lungsod. Sinabi niya sa kanya na iyon ang tungkulin na ipinagkatiwala sa kanilang bahay. Tinanong siya ni Celia kung maaari niyang samahan siya sa labanan, ngunit sinabi niya sa kanya na maaari silang lumaban ng magkasama kapag nagising niya ang kanyang banal na espada. Ipinaalala sa kanya ng kanyang ama ang kwento ng masamang demonyong Panginoon. Sinabi niya sa kanya na naniniwala siya na isang araw ay lilito ang masamang demonyong Panginoon at tutulungan silang talunin ang voids. Nagising si Celia nang makita ang 3 undead na nakatayo sa kanyang harapan. Iniisip ni Nefex na kayang talunin ng kanyang level 3 na magic ang isang higante, ngunit sobra-sobra ang pakikitungo sa isang tao. Nawala ang alikabok at nagulat siya nang makita ang mga undead na mandirigma. Sinabi nila kay Celia na paprotektahan nila siya. Humihingi ng paumanhin si Nefex dahil napagkamalan siyang tao lamang na maaari niyang tawagan ang mga undead na sundalo. Nagpasya siyang subukan ang kanyang mga kakayahan sa pagtatanggol. Ngunit lumabas si Leo nang wala sa oras at binato siya ng bolang apoy na nagpatumba sa kanya.
Tinanong siya ni Celia kung sino ang mga undead swordsman at sinabi niya sa kanya na sila ang mga keychain na ibinigay niya sa kanya kanina. Ipinakilala ng mga undead warriors ang kanilang mga sarili bilang ang tatlong bayani ni Rojnas habang hinahampas ang ilang Power Ranger pose. Sinabihan nila si Leon na magpahinga muna dahil paprotektahan nila si Celia. Si Nifakes ay bumalik sa kanyang mga paa, sinabi kay Leon na siya ay tapos na kung siya ay isang tao lamang. Nakilala siya ni Leo at nagtataka kung ano ang ginagawa niya sa hinaharap. Naglunsad siya ng apoy na pag-atake kay Leo, ngunit kinontra niya ito ng yelo na pumipigil kay Nifakes. Hiniling sa kanya ni Nifakes na kilalanin ang kanyang sarili, ngunit sinabihan siya ni Leo na sagutin muna ang kanyang tanong. Tinanong siya ni Leo kung ano ang hinahangad niya, ngunit biglang gumuho ang lupa. Si Nifakes ay tumawa at sinabi kay Leo na ginampanan ng sisidlan ang kanyang papel at ang Diyosa ay nabuhay muli. Sinabi niya kay Leo na hindi na kailangan ang kanyang mga serbisyo dahil guguho ang mundo sa kapangyarihan ng Diyosa. Sinubukan siyang pigilan ni Leo, ngunit nawala siya. Nagtataka si Leo kung ano ang ginagawa ni Nifakes sa kasalukuyan at kung nagising ba niya si Roselia. Ang simbolo ng Sagradong Orden ay inihagis sa kalangitan at sinabi ng mga undead na mandirigma na kailangan nilang lumikas sa gusali. Lumitaw ang isang malaking nilalang at sinabihan ni William si Celia na makaligtas. Ilang void na nilalang ang gumagalaw habang tumutugtog ang Hymn of the Sacred Order. Kinilala ni Leo ang himno at kinilala niya ang nilalang bilang ang labi ng St. Teres, isa sa 6 na bayani. Nagulat si Celia sa tatlo at agad silang kumilos, naiwan si Arl na may dalang pagkain. Naglulunsad sila ng missile na naglalabas ng backup signal. Ang mga void na nilalang ay nagkukumpulan sa paligid ng lungsod habang nagpasya ang tatlo pang makipagkita kay Celia. Si Celia at ang mga undead na mandirigma ay patuloy na nakikipaglaban sa voids, ngunit anumang pinsalang natamo nila ay muling nag-regenerate na dulot sa kanila. Parehong nagkakaproblema sina Regina at Sakuya sa mga voids na umatake sa kanila. Nagpastan si Elfine at sinabi niya sa kanila na ang ulo ang mahinang lugar ng nilalang. Sinabi ni Leo kay Celia ang parehong bagay at madali na nilang talunin ang mga void. Lumipat ang St. Teres patungo kina Leo at Celia. Masaya si Leo na pinapalitan niya ang abala ng iba na puntahan siya para pabagsakin siya. Si Celia, Leo at ang mga undead na mandirigma ay patuloy na umaatake sa walang katapusang alon ng voids. Nagpasya si Leo na wakasan ang Wave of Voids at gumawa ng malaking magic spell sa St. Teres. Siya ay natutunaw sa pamamagitan ng spell, ngunit siya ay muling nabuo. Nagulat si Leo na natiis niya ang ganoong level 10 spell. Nagcast siya ng level 11 spell ng kanyang sarili at naglagay si Leo ng defensive barrier. Naglabas siya ng ilang mga bato ng magma na sumisira sa lahat ng nasa paligid niya. Sinabi ni Leo kay Celia na tatapusin niya ang St. Teres at hiniling sa kanya na bantayan ang kanyang likod. Pinoprotektahan siya ng mga undead na mandirigma at Celia mula sa voids habang tumatalon siya at inilabas ang kanyang demonyong espada. Sinubukan niyang hampasin ang St. Teres, ngunit nagsimulang tumunog ang espada. Biglang lumabas ang boses ni Roselia mula sa St. Teres na nagtatanong kung gusto niyang gamitin ang Demon Sword para patayin siya. Hindi maintindihan ni Leo kung ano ang nangyayari habang sinasabi sa kanya ng boses na hindi niya magagamit ang kanyang espada para ibagsak siya. Hinampas ni Leo si Teres, ngunit na-block ang strike at nag-spell siya na nagpapaputok ng mga light arrow sa bawat direksyon. Natamaan si Leo ng isang light arrow at siya ay natumba sa lupa. Naghahanda si Teres na gumawa ng isa pang spell, ngunit ipinatawag ni Celia ang damit na ibinigay sa kanya ni Leo, nag-level up sa waifu material, at gumamit ng magic ng dugo para hindi makakilos si Teres. Pinoprotektahan ng mga undead na mandirigma si Leo mula sa void, at kinuha siya ni Celia. Naalala ni Leo ang pangakong hahanapin niya si Roselia kung sakaling mabuhay siya. Nagising siya sa mga bisig ni Celia at sinabihan itong tumakbo para sa kanyang buhay. Niyakap siya nito at sinabihang uminom ng katas ng katawan nito para makatakbo siya. Sa halip, ibinuhos niya ang kanyang mana sa kanya. Naalala ni Leo ang paghingi ni Roselia sa kanya ng pangako. Gusto niyang patayin siya nito kung babalik siya bilang ibang bagay sa hinaharap. Tumanggi si Leonas, ngunit hinimok niya itong alalahanin at hanapin ang kanyang tunay na katawan sa pamamagitan ng patnubay ng kanyang Demon Sword. Kumbinsido na siya ngayon na hindi ito panaginip, ngunit isang alaalang ibinuklod ni Roselia hanggang sa tamang panahon. Sinusubukan pa rin ni Celia na gamitin ang kanyang dugo para mag-iniksyon ng mana sa katawan ni Leo,
ngunit naaalala pa rin niya ang sandaling hiniling sa kanya ni Roselia na patayin siya gamit ang Demon Sword kung siya ay magiging kakaiba sa hinaharap. Sinabi niya sa kanya na sa paggawa nito, mahahanap niya ang kanyang tunay na sarili at ang Demon Sword ang magdadala sa kanyang kapalaran. Sa wakas ay nagising si Leo at napagtanto na si Roselia ay naglagay ng selyo sa kanyang memorya upang kalimutan ang kanyang pangako sa kanya. Gayunpaman, tumanggi siyang sumuko at bumangon upang makita ang muling pagbuo ni Therese. Nangako siya na gagawin niya ang lahat para mahanap ang totoong Roselia. Muli niyang dinampot ang Demon Sword at nagtanong si Celia tungkol sa kanyang mga sugat. Ipinaliwanag niya na ayos na siya ngayon dahil iniligtas siya nito nang siya ay gumaling sa kanya. Naguguluhan pa rin siya dahil hindi niya maintindihan kung bumalik ba ang mga alaala niya sa tamang panahon o dahil ibinalik ni Celia ang lahat ng dugong sinipsip nito sa kanya. Pagkatapos ay bumaling siya kay Celia at pinunit ni Celia ang bahagi ng kanyang damit at ibigay ito sa kanya. Sumunod siya at ginagamit niya ito para ganap na gumaling ang kanyang mga sugat. Pagkatapos ay nagsimulang bumangon si Therese at ang dalawa ay naghahanda sa pakikipaglaban. Gayunpaman, pinigilan sila ni William, na nais ding magbigay ng kanyang lakas. Tinanong niya kung may paraan si Leo na gamitin ang kanyang mahika para mapahinga ang kanilang mga kaluluwa. Pakiramdam nila ay tinupad nila ang kanilang trabaho bilang mga knight ng pamilya ni Celia. Tinanong ni Celia kung kaya niya ito at kinumpirma ni Leo na kaya niya. Ipinaliwanag ng isa sa mga kabalyero na ang ilang kaluluwa ng mga kabalyero ay naging void nang lumitaw si Therese 42 araw na ang nakakaraan. Tumingin si Leones sa paligid at nakakita ng ilang soul orbs. Napagtanto niya na si Therese ay naging isang void lord sa parehong araw na nasira ang kanyang selyo. Pagkatapos ay ginamit niya ang mga kaluluwa ng mga kabalyero sa pamamagitan ng paggawa ng mga ito sa mga walang laman upang salakayin ang assault garden. Hiniling ni William na matupad ang kanilang hiling at ipinangako ni Leones na bibigyan sila ng lugar para makapagpahinga ang kanilang mga kaluluwa. Ginagamit niya ang demonyong espada para mag-spell ng spell na sumisipsip ng lahat ng kaluluwa sa isang globo. Nagpapasalamat ang mga kabalyero sa pagtupad sa kanilang huling kahilingan, ngunit ipinaliwanag ni Leo na gusto niyang humingi ng pabor. Gusto niyang tulungan sila ng mga kabalyero. Pagkatapos ay tinawag niya ang ilang skeleton knights mula sa lupa at pagkatapos ay pinagsama ang ghost form ng knights sa mga bagong katawan na ito. Napagtanto ni William na maaari na niyang gampanan ang kanyang trabaho bilang isang kabalyero. Lumingon si Leo kay Celia at ipinaliwanag na hindi pa rin siya nakakabawi ng sapat na kapangyarihan para talunin si Therese. Iyon ang dahilan kung bakit siya at ang mga kabalyero ay dapat na makahanap ng isang paraan upang mabilis siya ng ilang oras, lalo na't ipapatawag ni Therese ang ilan pang voids. Sinabihan siya ni Celia na ipaubaya ito sa kanya at itinaas ang kanyang banal na espada. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang sariling dugo upang lumikha ng ilang mga sibat para sa mga kabalyero. Ang bawat Skull Knight ay nagsisimulang ma-hype out para lumaban. Samantala, tinapos ni Elfine ang paghahanda kasama ang kanyang koponan para labanan ang Void Lord. Naghahanda silang umalis sakay ng kanilang mga bisikleta, ngunit pinigilan sila ni Arl. Hiniling niya sa kanila na kunin siya dahil gusto niyang sumali sa laban. Binanggit ni Regina na magiging tanga iyon dahil nasugatan pa rin siya. Biglang, isang void ang dumating patungo kay Arl, ngunit tinanggal niya ito sa isang simpleng indayog. Ang mga babae ay humanga at ipinaliwanag niya na siya lang ang sapat na malakas para talunin ang Void Lord. Pagkatapos ay inaangkin niya na ang kanyang banal na espada ay ipinanganak upang sirain ang mga halimaw na iyon. Pagkatapos ay lumapit si Sakuya na nagsasabi na mas madaling talunin ang Void Lord gamit ang kanyang kapangyarihan. Sinabihan niya si Elfine na payagan siyang sumama sa kanila at kung may mangyari, gagawa si Sakuya ng paraan para protektahan ang mga babae. Tinanggap ni Elfine at naghanda sila na bumalik kay Celia. Nilalabanan niya ang mga void kasama ng mga sundalo. Ang bawat isa ay may kakayahang harapin ang mga halimaw. Sinisikap nilang bigyan si Leo ng maraming oras hanggat kailangan niya upang mabawi ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsipsip sa mga natitirang nawawalang kaluluwa. Gayunpaman, pakiramdam niya ay tumatagal ito ng maraming oras. Samantala, ang mga batang babae ay nagmamaneho upang salubungin sina Leo at Celia, ngunit napansin nila ang dami ng void sa paligid. Sinabi ni Elfine na gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan upang himukin ang bisikleta ni Regina, na nagpapahintulot kay Arhates na atakehin ang mga lumilipad na voids. Tinanggap ni Regina ang mga utos at ipinatawag ang kanyang kanyon para barilin ang mga hayop.
Ang isa sa mga voids ay nakatuon kay Elfine, ngunit hiniwa ito ni Sakuya sa kalahati. Pagkatapos ay sinabihan ni Celia ang mga kabalyero na sumulong habang pinapanatili ang pagbuo. Gayunpaman, hindi niya napansin ang isang void na umaatake sa kanya mula sa likuran. Ang isa sa mga kalansay ay natalo ang void, habang ang isa ay namamahala upang mahuli siya. Napansin niyang hindi siya nasaktan, at ipinaliwanag nila na ito ay dahil nasa kanya ang kapangyarihan ng Vampire Queen. Iniisip niya na karamihan ay dahil sa kanyang pananamit, gaya ng ipinaliwanag ni Leon na makakatulong ito sa kanya na kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Lumipad siya pabalik upang ipagpatuloy ang laban, binanggit na dapat niyang gawin ang lahat para protektahan si Leo. Ang mga skeleton, sa ilang kadahilanan, ay nagsisimula ring lumipad at tinatalo ang ilang mga void sa kalagitnaan ng hangin. Doon mo mapagtanto na ang isang solong skeleton ay mas malakas kaysa sa karaniwang estudyante. Pagkatapos ay may napansin si Celia sa kanyang likuran. Si Leo ay sumisipsip ng isang malaking dami ng mga kaluluwa at ang bola ay naging napakalaki. Tumingin sa kanya ang Void Lord at nagsimulang mag-cast ng ilang magic circle. Alam niyang masama ito dahil kailangan pa niya ng mas mahabang panahon para gamitin ang buong kapangyarihan niya. Ang magic circle ni Terris ay nagbabago ng direksyon patungo sa kanila. Sinisigawan ni Leo ang lahat na tumakas at magtago. Pagkatapos ay ina-activate ni Terris ang magic, naglulunsad ng ilang magma ball patungo sa kanila. Gayunpaman, ang lahat ay nagpangkat pares, ang isa ay gumagamit ng mahika upang lumikha ng isang kalasag habang ang isa ay nagpapalipad sa kanila. Tinanong ni Celia kung ayos lang si Leo, ngunit ipinaliwanag niya na ayos lang siya, kailangan lang niya ng kaunting lakas. Samantala, pinagmamasdan ni Elfine at ng mga babae ang lahat mula sa malayo at sinubukan niyang kontakin si Celia. Iniisip ni Regina kung ayos na ba ang lahat, ngunit hindi sigurado si Elfine. Biglang lumitaw ang isang malaking void sa likuran nila. Sinubukan ni Regina na barilin ito, ngunit wala itong pinsala. Ang void ay nag-activate ng ilang kapangyarihan, lumilikha ng 4 na laser beams. Ngunit bigla, may isang latigo na nahuli ang kanyang braso at itinulak siya sa isang gusali, sinira ito. Nalaman na si Sherry pala iyon, na simpleng inilagay ito matapos ang kanyang gawain bilang katulong ng Demon Lord. Bumalik sa labanan, ginagawa ng mga skeleton ang kanilang makakaya upang talunin ang pinakamaraming void hanggat maaari. Habang tinatapos ni Leo ang pagsipsip ng sapat na lakas, lumikha siya ng isang malaking bola. Gayunpaman, lumikha si Terris ng isa pang spell na may ilang mga magic circle. Pagkatapos ay dahan-daang sinimulan ni Leo ang paglipat ng mga kaluluwa sa kanyang demonyong espada. Ngunit sa ilang kadahilanan, nakalimutan ni Terris ang tungkol sa kanyang mga magic circle at nagpa siya na lang na pumili ng isang gusali. Dahil hindi makagalaw si Leo, pinagsama ni Celia ang kanyang Vampire Queen powers sa kanyang banal na espada para hatiin ito sa kalahati. Naalala tuloy ni Leo ang sinabi ni Roselia at napagtanto niya ang katotohanan. Hiniling niya sa kanya na patayin ang hinaharap na pekeng bersyon ng kanya at hanapin ang tunay na Diyosa. Natapos niyang i-charge ang espada gamit ang kapangyarihan ng mga kaluluwa at i-activate ang kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, nag-activate si Terris ng Divine Shield. Nagulat si Leo dito, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Samantala, ang mga batang babae ay sa wakas ay papalapit na kay Terris at si Arl ay bumangon na sinisingil ang kanyang pag-atake. Sinabihan ni Sakuya si Elfine na lapitan sila at lahat ay naghahanda sa pag-atake. Kasabay nito, ginagamit ni Sakuya at Regina ang kanilang mga banal na espada upang buksan ang isang paglabag sa hadlang, na nagbibigay kay Arl ng pagkakataong ihagis ang kanyang pag-atake. Ang pag-atake ay tumama kay Terris na nag-deactivate ng hadlang. Si Leonas ay lubos na nalilito kung sino ang nakagawa nito, ngunit wala siyang oras upang maghintay. Ginagamit niya ang lahat ng kapangyarihan na iniimbak niya at inihagis ito kay Terris. Unti-unting nawawala ang katawan ng Void at hindi makapaniwala si Celia sa kanyang mga mata. Naaalala niya ang mga salita ng kanyang ama na binanggit na naniniwala siya na isang araw ay lilito ang Demon Lord upang protektahan ang sangkatauhan mula sa mga Void. Nagsisimulang mawala ang mga Void, na sinundan ni Terris. Ang Assault City pagkatapos ay huminto sa paggalaw, hudyat ng kanilang tagumpay. Bilang resulta, ang Night Souls ay umalis sa mga skeleton na katawan. Sinabi sa kanya ni William na ipinagmamalaki niyang lumaban kasama si Celia sa kanilang mga huling sandali. Pagkatapos ay binanggit ni Celia na mas magiging proud siya kung lalaban siya kasama ang kanyang mga magulang at kapatid na babae.
Gayunpaman, bago mawala, binanggit ni William na siya ang huling nakaligtas sa pamilya at dapat nilang ipagmalaki ang lahat. Dumating ang mga babae at tumakbo si Celia patungo sa mga bisig ni Regina. Masaya ang grupo na makitang ligtas ang lahat at ipinaliwanag ni Sakuya na tinulungan sila ni Arl sa kabila ng pagsira sa Divine Barrier. Dumating ang ilang chopper at masaya si Fenris na ligtas si Celia at ang iba pa. Mabilis silang pumasok sa loob at sigurado na si Linus na si Arl ang sumira dito. Gayunpaman, hindi niya naiintindihan kung paano nabubuhay pa ang isang bayani mula 1,000 taon na ang nakakaraan. Tinanong ni Celia kung bakit mukhang nag-aalala siya, ngunit sumagot siya na ayos lang siya. Napansin niya ang isang libro sa kanyang mga kamay. Ipinaliwanag niya na natagpuan niya ito sa pag-aaral ng kanyang ama, kaya nagpasya siyang dalhin ito bilang isang alaala. Gayunpaman, hindi niya maintindihan ang wika. Binanggit niya na mababasa ito ng kanyang ama at ang libro ay nag-uusap tungkol sa Demon Lord. Nagulat si Leo at ipinaliwanag niya ang alamat ng Demon Lord, na binanggit na siya ay dating bayani. Halos mawalan na siya ng gana sa reaksyon ni Leo at tinatanong niya kung bakit ganoon siya kaaktibo. Gayunpaman, nagagawa niyang iwasto ito. Pagkabalik, sinabi ni Leo kay Black Cass ang tungkol kay Nefakes at mag-imbestiga. Ipinaliwanag niya na siya ang naging sanhi ng buong sitwasyong ito kay Teres, ngunit kailangan niyang malaman ang tungkol kay Roselia. Inihayag din ni Sherry ang kanyang mga alalahanin tungkol kay Arl at sinabihan si Leo na mag-ingat. Gayunpaman, binanggit din niya na binigyan ni Leo ng damit si Celia. Nagtatanong siya kung may problema, ngunit tinitingnan niya ang damit ng kanyang maid at tinawag siyang tulala. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.